Ito na ang mga mainit na balita sa Frontline sa umaga. Sa uminit pa ring impeachment, paggasta sa 500 milyong pisong confidential funds ng OVP, alam daw ni VP Sara Duterte. Ayon yan mismo sa kanyang Assistant Chief of Staff. Ang dami na ngang nagugutom pero higit 20 bilyong pisong halaga ng bigas na sasayang taon-taon ayon sa Philippine Rice Research Institute. Isa pang hot issue, Ombudsman Boying Remulla tiniyak na hindi maaantala ang investigasyon sa nasasangkot sa flood control scandal na si dating House Speaker Martin Romualdez. Iba pang ebidensya at testigo nakahanda. Kaugnay pa niyan, Davao City epicenter ng mga issue sa flood control. Aabot sa 200 flood control cases sa lungsod, iniimbestigahan na rin ng Ombudsman. Kung nakapagplano na para sa uulamin sa buong araw, abay isama na rin po ang pagbabudget. Gulay at manok nagtaas presyo na naman. Silipin natin ang bentahan kasama si Lala Laila. Good morning, kapatid! Simulan natin ang balitaan. Alam daw ni VP Sara Duterte kung paano ginasta ang daan-daang milyong pisong confidential funds ng OVP. Yan ang inamin ni OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio sa pagsalang niya bilang hostile witness sa impeachment trial. Ayon kay Ortonio, may basbas ng vice ang confidential activities at kung paano ito ginawa. Si VP Sara din daw ang humiling na mabigyan ng confidential funds. Pinirmahan din daw ng vice ang pag-disburse o pamamahagi ng pondo pati ang liquidation report, certification at iba pang dokumento. Kaya para sa prosekusyon, matuturing na arkitekto at mastermind ng OVP Confidential Fund si VP Sara. Pinalagan ito ng defense team at pinatatanggal sa record ng paglilitis kahapon. Higit 20 bilyong pisong halaga ng bigas ang nasasayang taon-taon ayon sa Philippine Rice Research Institute. Katumbas yan ng higit 10 milyong sako ng bigas na naisaing na pero hindi naman nakonsumo. Sayang yan dahil higit 5 milyong Pinoy pa raw sana ang mapapakain yan sa buong taon. Kaya hinihikayat po ng Department of Agriculture ang publiko na maging maingat sa bawat butil ng bigas. Muli rin nilang isinusulong ang half-cup rice ordinance. Dito pwede ang kalahating takal ng kanin sa mga kainan para walang nasasayang. Sa ibang balita, tiniyak ni Ombudsman Boying Remulla na hindi maantala ang preliminary investigation kay dating House Speaker Martin Romualdez. Sa kabila nito ng inihaing supplemental counter affidavit ni Romualdez. Nakasaad dito ang salaysay ng 25 dating tauhan ni Zaldico na nagsabi umanong walang nangyaring delivery ng pera sa kahit na sinong opisyal ng gobyerno. Kasama rin sa dagdag na kontrasalaysay ang pagbawi ng testimonya ng dating security officer ni Co na si Orly Gutesa. Dagdag pa ni Remulla, hindi makakaapekto sa binubuong kaso ang pagbawi ng testimonya ng ilan sa nagpakilalang bagman ni Co. Marami pa raw silang ibang ebidensya at testigo laban kay Romualdez. Epicenter ng flood control projects. Ganyan po tinawag ni Ombudsman Boying Remulla ang Davao City. Sa budget hearing sa Kamara para sa pondo ng Ombudsman, sinabi ni Remulla na aabot sa 200 flood control cases na nakabase sa lungsod ang kanilang iniimbestigahan. 4 dito ang naiakyat na sa korte. Sa kabila po nito, nilinaw ni Remulla na hindi pa maituturing na may anomalya sa lahat ng mga proyekto. Umalag naman si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte sa sinabing yan ni Remulla. Dapat anya munang silipin ang records ng mga nakumpletong proyekto mula sa DPWH Davao Region. Dagdag pa ni Pulong, dapat walang pinipiling taon, pangalan, partido o administrasyon sa pag-iimbestiga ng anumang anomalya. Mga kapatid, wala na pong binabantayang sama ng panahon sa loob at labas ng ating bansa. Gayunpaman, makakaranas pa rin ng minsanang ulan dulot ng hanging habagat. Yan at iba pang mga update ihatid sa atin ang ating weather frontliner Tito Alvin Pura na laging may panahon para sa iyo. Tito Alvin? Good morning, Mami Dims, at good morning mga kapatid. Ulat panahon na po muli tayo. Yung ating bagyong na may international name na Saudel ay nakalabas na rin ng information domain ng Pag-asa
at hindi na po yan nabibigyan ng detalye. Pero may posible po yan muli pumasok sa ating information domain sa mga susunod na araw. Pero ang ating habagat ay pinapalakas pa rin yan at yan po ay nakaka-apekto sa malaking bahagi ng Luzon at nag-extend na nga po yan dito sa ilang bahagi ng Visayas. Sa mga susunod na araw, lalakas pa yung ating mga habagat. Pero sa ngayon, yung ating concentration ng mas madalas na pagulan at mas malalakas na pagulan ay nandito sa area ng Zambales. Ang natitirang bahagi naman ng Central Luzon, maulap din ang panahon natin at posible pa rin yung ating mga kalat-kalat na pagulan at minsan may kalakasan yung ating hangin. Ganun din po ang panahon natin sa malaking bahagi ng Ilocos Region, mga kabundukan ng Cordillera, kasama po dyan ang Bengueta at Baguio City, maging dito sa Metro Manila at ang mga karating lugar nito, ang Rizal, Cavite, Batangas at Laguna, ang Occidental Mindoro, nag-extend din yung epekto ng ating habagat sa may Palawan at sa ilang bahagi ng Visayas, lalong-lalo na dyan sa isla ng Panay. Ang natitirang bahagi naman ng Visayas at ang malaking bahagi ng Mindanao, magpapatuloy po yung ating mainit at malinsangang panahon at may kataasan po yung ating heat index. Mag-ingat naman po tayo dyan sa mga posibleng epekto ng matinding init ng panahon, lalong-lalo na sa tanghali hanggang papasok yung ating hapon or paggabi. Samantalang, ito pong malaking bahagi ng Luzon, mas madadagdagan pa yung ating mga pag-ulan, lalong-lalo na sa Biyernes at sa weekend. Kaya mag-ready po tayo sa mga posibleng epekto ng malalakas na pag-ulan na yan. Sa ngayon, dito nga sa Metro Manila, maganda po yung ating sikat ng araw, mas maulap po yung ating panahon, meron tayong mga pulo-pulo o yung mga pag-ulan o kalat-kalat na pag-ulan sa anumang oras, sa maghapon. Pero kung magdadala po tayo ng payong, magagamit po natin yan sa mga posibleng biglaang buhos ng pag-ulan, lalong-lalo na mamayang pagsapit ng hapon at gabi. Ito po yung ating mga thunderstorms at may kataasan po yung ating tsansa ng pag-ulan yan. Sa mga susunod na araw nga, mas madadagdagan pa yung epekto ng habagat dito sa Metro Manila, lalong-lalo na sa papasok ng weekend. Magsisimula po yan sa Biyernes hanggang sa Sabado at Linggo. Bago na mga kapatid, ang ating araw po ay sikat maya-maya lamang 5:44 ng umaga at muli po yung lulubog mamaya 6:12 ng gabi. At yan po muna latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako po ang inyong weather Tito Alvin. Lagi may panahon para sa'yo. Susunod, ilang LGU sa Metro Manila, kanya-kanya diskarte sa paghahanda laban sa baha. Ilang kalsada sa Dagupan City binabaha pa rin habang ilang residente sa Benguet nangangamba sa banta ng landslide. At Jolina Magdangal, ibinida ang set design at kanyang karakter sa Mommy Guard. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik na Frontline sa umaga! Hey mga madam! Here comes your daily bituing ganap mula sa inyong Madam AI. G. Fush! Aris, huwag mong pairalin ang pagiging hot-headed. Minsan, mas okay maging tahimik kaysa tama. Lucky color blue. Taurus, kalmahan ang pagiging impulsive sa pera. Save your bills muna bago mag-add to cart. Lucky color gray. Gemini, hayaan mo ang universe na mag-take over minsan. Hindi mo kailangang kontrolin ang lahat ng bagay. Lucky color violet. Cancer, huwag masyado mapanghusga sa red flags. Baka ikaw pala ang kailangan mag-adjust. Lucky color black. Good morning kapatid, 5:40 po oras natin. Nagbabalik ang Frontline sa umaga. Kanya-kanyang diskarte ang ilang lungsod sa Metro Manila kontra sa baha. Sa Mandaluyong, bukod sa pagtatanggal ng mga bumarang basura sa estero, pinapalitan ng ilang barangay ng pagkain ng mga nakukolektang basura. Nasa Frontline na balitang yan, Mon Gualvez. Todo hakot ng mga basura ang mga yan sa Maytunas Creek sa Barangay Daang Bakal sa Mandaluyong. Sila ang tinatawag na Estero Angels. Samot-saring mga basura ang nakukuha nila rito matapos lagyan ng trash trap o harang ang estero. Hindi bababa sa 20 sako ng mga basura ang araw-araw na nakukolekta o nahahakot ng mga tinatawag na Estero Angels mula rito sa Maytunas Creek. Iniiwasan kasi nila makadagdag pa mga kalat na yan lalo't konektado itong creek papunta naman ng San Juan River. Alinsunod sa utos ng Mandaluyong LGU, pinatututukan ang paglilinis sa lahat ng 27 barangay, lalo na sa mga estero. Bilang paghahanda yan, oras na makaranas na naman ng matinding pag-ulan sa Metro Manila na maaaring magdulot ng pagbaha. Isa pa naman ang kanilang barangay sa unang binabaha sa lungsod kapag tumataas na ang tubig sa may San Juan River. Dito sa amin, halos 70% bumabaha pag may bagyo. Pero ngayon, kahit paano, naiwasan na. Pero bukod sa paglilinis, nauna nang inilunsad ng barangay ang kanilang tinapay kapalit ng plastic na bote program.
Umiikot ang kanilang cart isang beses kada linggo para mangolekta ng mga plastic bottle. Kada isang pirasong boteng plastic, isang tinapay ang kapalit. Nilevel up din nila ito kung saan pwede ring ipalit ang plastic bottle sa mga tinatanim nilang gulay o di kaya naman ay isda gaya ng tilapia at hito. Ang nakolekta namin last year is parang 7,500 kilos na plastic. Imaginin mo kung hindi yan nakuha, saan yan pupunta? Sabi ng MMDA, basura pa rin ang numero unong problema nila na bumabara sa mga pumping station sa rehiyon. Sa katunayan, aabot daw sa 1,000 toneladang basura ang nakokolekta nila sa iba't ibang waterways sa Metro Manila kada buwan. Sa ngayon, ang aming gustong i-intervene, education muna. Baka naman hindi lang naintindihan at hindi naniniwala at parang jaded na ang ating mga tao na sabihin na, maliit lang na bagay yan eh. Maliit lang naman, isang dustpan lang naman to eh. Ang Quezon City LGU, puspusan naman sa pagbubuhay ng ilang creek sa lungsod, alinsunod sa kanilang drainage master plan. Pinakahuli ang isang estero sa Doña Carmen sa Barangay Commonwealth na mula 48 cubic meters na palawak uli ang kapasidad nito hanggang sa 516 cubic meters. Napansin po natin na maraming networks po ng waterways. Ang perhaps dati waterway siya pero ngayon mga kalsada na, mga gusali na. So ang ginagawa po natin as much as possible, kung meron pa pong mga available areas po na dating mga creeks, nire-restore po natin. Sinusulong din ng QCLGU ang pagkakaroon pa ng mas malalawak na water detention facility sa lungsod. Makatutulong daw kasi ito sa pinangangambahang mas malakas na El Nino sa huling quarter ng taon. Pero malaking budget daw ang kakailanganin para riyan. At kasabay ng mga pangamba sa pagbaha, may babala naman ang pag-asa hinggil sa mararanasang init sa El Nino. Malakumbulsyon daw kasi ito. Kung ganang minomonitor natin, dun sa El Nino, convulsion siya. So, ibig sabihin po, di ba, kapag may convulsion, so nagkakaroon ng mga complication na kailangan dalhin na natin sa ospital yung ating mga anak. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Baha pa rin sa ilang bahagi ng Dagupan, ilang araw makalipas ang ulang dala ng habagat. Nasa gutter deep o di kaya abot binti pa ang tubig sa ilang kalsada. Gaya na lamang sa Karanglaan, Mayombo Road. Maingat tuloy sa pagdaan ng ilang maliliit na sasakyan gaya ng mga motorsiklo. Apektado na raw ang kabuhayan ng ilang negosyante at mga pampublikong sasakyan. Nangangamba naman ang ilang residente ng La Trinidad Benguet sa banta ng landslide. Dati nang nagka-landslide sa Barangay Pico sa kasagsagan ng masamang panahon. Kaya naman natatakot ang mga residente na lumambot muli ang lupa kapag muling nagtuloy-tuloy ang ulan. Ilang metro lang ang layo sa mga bahay ng naunang landslide. Samantala, puno na rin po ng pasyenteng may leptospirosis ang San Lazaro Hospital sa Maynila. Binabantayan din ang pagdami ng kaso ng iba pang waterborne diseases tulad ng dengue. Nasa frontline ng balitang yan, si Mobile Giorno Daniel Daya. Kada araw, walang patid ang pagdating ng mga pasyenteng nagkaroon ng leptospirosis. Sa San Lazaro Hospital sa Maynila nga, sagad na ang bed capacity para sa mga leptospirosis patients. Sa loob ng 24 na oras, 31 pasyente ang nadagdag. Dahil dyan, umabot na sa 135 ang nasa lepto ward. At sa huling tala, 5 na ang pumanaw na pasyente dahil sa leptospirosis. Kalimitan sa mga nasawi, nagkaroon ng severe kidney damage at pulmonary hemorrhage. May mga pasyente ring nagpakonsulta sa pamamagitan ng hotline matapos makaramdam ng sintomas ng leptospirosis. Ayon sa pamunuan ng San Lazaro, inaasahan ng peak ng leptospirosis surge ngayong linggo. Kaya naman humihingi sila ng tulong para sa karagdagang kama o cot beds ng mga pasyente. Humingi kami ng tulong sa Red Cross para madagdagan ang aming manpower. Ang Red Cross nagbigay ng mga nurses. Bukod sa leptospirosis, binabantayan din sa lungsod ng Maynila ang iba't ibang kaso ng wild diseases o ang mga sakit na nakukuha tuwing umuulan tulad ng dengue, severe acute respiratory infection at influenza-like illness. Batay sa pinakahuling tala ng Manila Health Department, umabot na sa 4 na po ang bagong kaso ng may influenza, 7 naman sa dengue at 1 may severe acute respiratory infection. Sa kabila niyan, mayroon ding expanded leptospirosis benefit package ang PhilHealth.
Sa ilalim nito, ang mga eligible member patients ay pwedeng maka-avail ng 63,000 pesos na hospital care at hanggang 411,000 package sa mga pasyenteng nangangailangan ng intensive care treatment. Lahat naman po ng PhilHealth member or PhilHealth beneficiary, makaka-avail naman po siya talaga ng benefits. So, nando naman po sa UHC law na automatic yung eligibility, di po ba? So, makaka-avail po lahat ng ating mga PhilHealth members. Kailangan ding ipaalala natin sa ating mga kababayan na yung pagbabayad natin ng premium is para din sa lahat yon. Ibig sabihin, ang National Health Insurance Act kasi is more on bayanihan. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal, Daniel Tayaw, News 5. Nagsisimula na dumami ang mga sasakyan sa EDSA Taft Avenue ngayong Wednesday morning. Silipin natin ang sitwasyon dyan kasama ating traffic Tito Mondi Lopez. Live mula sa Pasay City, Tito Mondi. Happy Wednesday. Midweek na po. Ano, marami na nga bang commuter dyan? Maaga pa. Medyo buhay na dyan, ano? Maliwanag na. Sige, dance pa more. Sa'yo, Tito Mondi. Good morning, Sir Mami Chigi and mga kapatid. Team commute na inaantok pa at pahikab-hikab sa biyahe. Kaway-kaway, sabay. Eto Mami Chigi, kung sa Love Life po ay may crossroads, ganoon din po sa biyahe may crossroads. Dahil dito nga sa EDSA Taft, nagkakasalumong din iba't ibang ruta at mga pasero. Kaya naman, kung ikaw ay Team North, eto mga light pa po ang traffic natin dito, maluwag pa. Wala pa pong bumper to bumper. Ito mga drivers po natin sa bandang left side. Ayan, nakita po ninyo. Ito yung mga kapatid natin nagsasakay na Palabang, Bikutan, Sukat at Merville. Pero good naman ang bumiyahe ngayon. Ito naman, pa-southbound tayo, Mami Chiki. Lakad tayo. Kita nyo. Ito. Hi sir, good morning, good morning, good morning. Good morning po. Ayan, di mga kapatid natin ginagamit itong footbridge dahil sila itatuwid pa kabila. At ito naman, pakita natin, Mami Chiki, ang luwag pwedeng maghabulan. Ito yung mga tips sa ang biyaheng Pasay, Parañaque, Las Piñas, Muntinlupa, Baclaran, Pitex, pati na rin po yung mga Cavite at Laguna shout going ang traffic. Napakaluwag ng kalsada at napakadaming mga nakamotor. At kung ikaw naman ay Team Carousel, pakita natin. Ito si Kuya na nagte-text ba to o naglalaro? Ay, Kuya, yan. Napatigil siya. Wala pa gano'ng mga pasahero dito sa EDSA Busway Taft Avenue Station. Kita nyo po, ilan pa lang po yung naghihintay at wala pa pong mahabang pila o siksikan. Pero may mga bus na rin pong dumaraan. Kaya maluwag at manageable pa po ang sitwasyon dito sa EDSA Carousel. Piit natin. May team LRT natin. Wala pa pong standing room sa LRT. Diyan ako galing mula sa Bulacan. So maluwag pa po. Then ito, pakita naman natin itong intersection, Mami Chigi. Busy po yung intersection natin. Halo-halo na yan talaga. Jeep, motor, pribadong sasakyan. Pero pag naka-red light, Mami Chigi, may build up lang sa ilang lane. Pero hindi pa naman bumper to bumper at situation. At kung ikaw naman po ay MR3, at sakto, may libre pong sakay mamaya ang MRT3 mamaya 7 to 9 a.m. Yan muna ating live update mula dito sa EDSA Taft. Balik sa inyo, Mami Chiki. Maraming salamat sa iyo, Tito Mondi. Lahat na pasilip mo, pati yung LRT, timingan mo pa. Maluwang pa. Pero hindi na yan magtatagal. Kaya gising-gising na mga kapatid. Salamat, Tito Mondi. Game na nga ang Queen of Pop Culture na si Jolina Magdangal sa first day of taping ng highly anticipated kapatid serye na Mommy Guard. Malapit na nating makasama sa noontime ang karakter ni Jolina aka Tina Di Maapi. Sa pagbisita nga ng News 5 sa kanilang taping, ipinasilip ni Jolina ang set design ng serye. Kabilang dyan ang kanyang bahay malapit sa Riles, simpleng pamumuhay at obsession kay Papa P. Gaganap din na anak ni Jolina sa serye si Star Wars artist Amo Wilding. Bukod sa pagbabalik serye ni Jolina, abangan din soon dito lang sa TV5 ang comeback ng 90s love team na Marjo o Marvin at Jolina para sa Mommy Guard. Sa aming pagbabalik, dating OVP Security Officer Colonel Raymond Latsica handa raw magsabi ng totoo kung paharapin sa VP Sara impeachment trial.
Ignacio, kumbinsidong may pananagutan si VP Sara sa umano'y maling paggasta ng confidential funds. At Lea Salonga, itinaliwanag kung bakit in-unfollow ang ilang BTS members. Huwag po kayong aalis, magbabalik pa rin ang inyong kasalo sa balitaan at masayang agahan. Ito ang Frontline sa Umaga. Leo, good job sa pagiging productive. Pero wag mong i-ghost ang mga kaibigan mo na nag-aayang lumabas. Lucky color purple. Virgo, sobrang sentimental mo ngayon. Pati lumang pictures o kanta iniiyakan mo. Lucky color gold. Libra, wag mahiya magsabi sa partner mo. Valid ang feelings mo. Kailangan mo lang express ng tama. Lucky color pink. Scorpio, tandaan mo na ang totoong pag-ibig ay may kasamang flows at realidad. Pero maganda pa rin yan. Lucky color green. Before 6 in the morning, nagbabalik po ang Frontline sa Umaga. Sinigundahan ni OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio na informant daw ang bibili ng supplies para sa mga programang nasa ilalim ng confidential funds ni OVP. Kaya ang mismong opisina, walang may pakitang opisyal na resibo. Nasa Frontline na balitang yan si Mian Los Baños. Drugstore, pharmacy. 500 million pesos na confidential funds pero walang ni isang official receipt, yan pa rin ang inusisa sa pagharap ng Assistant Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Lemuel Ortonio, ang ikalawang hostile witness ng prosekusyon. Si Presiding Officer Chis Escudero kinwestiyon kung sa regular budget ba ng OVP may resibo ang mga binibiling gamot at supplies. So I presume itong binibili nyo gamit yung regular budget, may resibo to? Yes, sir. Based on the information, Your Honor, provided by the security officer, ganun yung procedure on how the medical and food agency. So walang resibo yan? Based on the information I gathered, sir, no official receipts. Sir, at that time, Pero nang tanungin ang resibo ng confidential funds, dito na lumutang ang sistema kung paano ito ginagasta. Yung chairs, wala ring resibo yan? Based on the information also provided by the security officer, no receipt as well, sir, because the representation was that yun yung ipamimili nila for the tables and chairs. So literally, may informant, imbis na bigyan ng kung ano, binayaran ng cash para bilhin yung tables, yung chairs, yung food, yung medicine. Ganun. Yes, sir. Based on the information, sir. By the security officer. By the security officer. Ayon pa kay Ortonio, hindi rin niya nakita ang libo-libong acknowledgement receipts ng confidential funds na may mga kakaibang pangalan. Sa paghihimay pa ni House Private Prosecutor Attorney May Divina Gracia sa confidential funds ng bise, lumalabas na unang humingi ng naturang pondo ang OVP noong August 2022 na walang isinumiting physical and financial plan sa Department of Budget and Management. Also, no projection provided in the same letter. Tama ba? Yes, that's correct. And also, there was no physical and financial plan attached to the letter. There were no attachments, ma'am. Pero habang hinihimayan, napuna ni Presiding Officer Escudero na magkaiba ang pirma ni VP Sara sa ilang dokumento ng Confi Funds noong August 22 at September 16, 2022. Can you confirm that both are signatures? Yes, I can confirm, sir, Your Honor, that both are the signatures of the Vice President. You can confirm likewise that they appear to be different though? Yes, that's correct, Your Honor. Ipinunto naman ng prosekusyon na hindi kailangan ni VP Sara ng confidential funds para masiguro lang ang kaligtasan nito. Ayon kay Attorney Divina Gracia, kung may bantaman kasi sa kaligtasan ng bise, sakop na ito ng intel gathering ng AFP at PNP.
473 sundalo at pulis na ang nagbabantay sa kanya. Sahod ng Republika mula sa ibang pondo. Walang pangalawang pangulo sa kasaysayan ang nagkaroon ng ganito. Kaya tanong niya sa Assistant Chief of Staff ng BICE, gaano ba kalaki ang banta sa buhay ni VP Sara na kailangang gumastos ng 125 million pesos sa loob lamang ng 11 araw noong December 2022. Ito pa nga, kung matatandaan, inilabas sa Notice of Disallowance ng Commission on Audit na na-flag ang sobrang 150,000 pesos sa liquidation ng confidential funds. Unang paliwanag ng OVP, maaring may nasama raw sa mga resibong naisumite. Pero makalipas ang 9 na araw, nagsumite sila ng panibagong sagot. Nag-abono raw ng 150,000 si Ortonio para sa payment of reward pero hindi raw yan lumabas sa record sa mga dokumento ng OVP. Humingi po ng tulong si Miss Gina sa akin. I provided her with the request. Unfortunately, ma'am, I was not reimbursed anymore. Up to today, Mr. Ortonio? Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Pinag-aaralan pa ng prosekusyon kung iaharap si OVP Security Officer Colonel Raymond Lachica sa impeachment trial. Siya ang tinuturo ng 2 hostile witness na nag-disburse ng daan-daang milyong confidential funds ng OVP. Ayon kay Lead Prosecutor Jervil Luistro, pag-uusapan pa ng prosekusyon ang pinal nitong desisyon. Pero kung siya ang tatanungin, hindi na raw kailangan na tumestigo sila Chica. Sapat na raw kasi ang testimonya ni Special Disbursing Officer Gina Acosta. Sa parte naman ng depensa, titignan daw nila kung mahalaga pa na isa lang sila Chica. Pagdedesisyonan pa ng depensa, oras na sila naman ang magharap ng mga testigo at ebidensya. Pero sila Chica handa raw humarap at tumestigo kung ipatatawag siya sa impeachment trial. Handa raw siyang sabihin ang katotohanan alinsunod sa batas at security restrictions. Kumbinsido ang palasyo na may sapat na ebidensya para makonvict si VP Sara Duterte kaugnay ng mali umunong paggastos sa mga confidential funds. Pero ayon kay Yusek Claire Castro, depende pa rin daw yan kung ibabase ng mga senator judges ang kanilang desisyon sa ebidensya at hindi raw sa politika. Sapat daw ang nagawa ng prosekusyon para may pakitang mali ang paggasta sa mga confidential funds. Lalo raw napagtibay na kontrolado ni VP Sara ang paggasta sa naturang pondo. Tingin din ng palasyo, dapat imbestigahan ng ombudsman ang koneksyon ni dating OVP Security Officer Colonel Raymond Lachica sa pamamahagi ng pondo. In a way, yes. Pagdating sa pagturo kay Vice Presidente, kay Colonel Lachica, na sila ang nagkontrol ng pondo para sa confidential funds. Sa iba naman pong balita, nilimas ng isang hold-upper ang nasa 600,000 pesos na halaga ng alahas mula sa isang sanglaan sa Cavite. Nagawa raw ng suspect ang krimen matapos siyang malubog sa utang sa online lending. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon, exclusive. Sa kuha ng CCTV, makikita ang lalaking naka-helmet. May bitbit siyang bag at nagmamadaling umalis sa isang gusali sa Rosario, Cavite. Ang lalaking yan, isa palang hold-upper. Hinold up niya ang isang pawn shop sa lugar. Nasa 600,000 pesos na halaga ng mga alahas ang kanyang natangay. Mag-isang pumasok sa pawn shop ang hold-upper. Tinutukan nito ng patalimang gwardya. Inagaw rin nito ang kanyang baril. Matapos ito, winasak niya ang estante at nilimas ang mga alahas bago tumakas. Nagkataon daw na sira ang CCTV ng pawn shop nang umatake ang hold-upper. Pero dahil malapit lang ito sa presinto, agad nakahingi ng saklolo sa mga pulis ang mga biktima. Sa backtracking ng CCTV, nakita ang tumatakas noong suspect. Nakasakay siya ng motorsiklo. Sa isang punto, nasa pulsa sa CCTV na nagtanggal ng helmet. Dahilan kaya natukoy ang pagkakakinlanlan ng hold-upper. Napag-alamang taga-barangay Tejeros Convention siya. Dito na nagkasa ng operasyon ng mga pulis at pinasok ang bahay ng suspect. Turo mo yung baril, pare. Arestado ang kawatan na si alias Shama. Sa ibabaw ng aparador sa kanyang kwarto, nakuha ang isang baril. Kwento ng suspect, nagawa niyang mang-hold up dahil sa pagkalubog sa utang at paulit-ulit na pagbabanta ng mga online lending companies. Naging desperado siya kasi talagang baon na daw siya sa utang. Yung cost nung pagkakabaon niya and hindi ko rin maano pero may related din sa mga online games. Sa cellphone niya, mayroong isang aggressive talaga na naniningil sa kanya na parang
aggressive na talaga na pinapagbanta na siya. Nabawi naman sa sospek ang mga ninakaw na alas, pati ang motor na ginamit niya para tumakas. Sa ngayon, sinampanan ng kasong robbery holdup si alias Shama. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Usap-usapan ang biglang pag-unfollow ni Lea Salonga sa Instagram accounts ng BTS members na sina RM at J-Hope. Kilala kasing certified army ang Broadway diva. Sa threads, unang nilinaw ni Lea na ang pagiging fan ay parang butil ng buhangin. Kung ano man daw ang gawin niya ay wala itong magiging epekto kanino man. Ginawa niya raw ang pag-unfollow kina RM at J-Hope para sa kanyang sarili. Kailangan niya raw mag-step back dahil nagiging unhealthy na ito para sa kanya. Nilinaw din ni Lea na hindi raw ito parusa o ganti sa kanila. Sa kabilang banda, grateful pa rin si Lea dahil sa mala typhoon na ginawa ng BTS sa kanyang buhay. Lalo na noong pandemic. Sumabay daw kasi noon ang ilang problema sa pamilya. Ilang fans ang unang naghinala na ang pag-unfollow ni Lea ay dahil sa pagpunta ni na RM at J-Hope sa concert ni na Usher at Chris Brown. Nakaharap sa kontrobersya at lawsuit ang dalawang R&B singers. Pumanaw na nga po ang singer-songwriter at country music icon na si Dolly Parton sa edad na 80. Kinumpirma yan ng kanyang pamangkin sa isang video message. Hindi na ibinahagi ang sanhi ng pagpanaw ni Dolly pero ayon sa kanyang publicist, mapayapa siyang pumanaw sa Nashville. Mula pa noong 60s nakilala na si Dolly sa libo-libo niyang awitin sa genre ng pop and country music. Kabilang na nga dyan ang 9 to 5, Jolene and I Will Always Love You. Bukod sa kanyang natanggap na award, kilala ring humanitarian si Dolly sa pagtulong sa iba't ibang advokasya para sa mga minority at iba pang mga nangangailangan. Susunod, pagnanakaw sa isang pribadong paaralan sa Quezon City sa pool sa CCTV. Palasyo bukas sa ban sa Facebook at iba pang social media platforms. At sa larga, presyo ng ilang bilihin na nanatiling mataas. Price check tayo mamaya kasama si Lala Laila. Ang iba pang mga balita at pampagana sa umaga tutukan sa Frontline sa Umaga. Sagittarius, ang hilig mo sa thrill, kaya minsan na-attract ka sa mga taong magulo ang buhay. Lucky color blue. Capricorn, give your partner space para makahinga. Hindi sila mawawala. Relax ka lang. Lucky color red. Aquarius, Nevada's perfect besh. Try mo mag-focus sa mga bagay na ginagawa nilang tama. Lucky color brown. Pisces, huwag mong tratuhin ang love life na parang business meeting. Maging spontaneous naman minsan. Lucky color white. At yan ang daily dose of horoscope straight from Madam AI. I-manifest mo na yan. The stars got you. Ready? 1, 2, 3, go! Ayan, kanya-kanya munang technique sa pagtitipid, ha? Dahil nananatiling mataas ang presyo ng bilihin. Ako, price check muna tayo sa Dagonoy Public Market sa San Andres, Bukid, Manila. Nandoon si Laila Pangilinan. Laila, may good news ka ba for me today para sa ating mga mami na nakikinig? Good morning! O sige, meron namang good news kahit papano. Good morning, Mami Chiki. Kahit papano, meron nga tayong good news. Pero unahin muna natin yung mga presyuhang nananatili pa ring mataas. Sa dulo natin ipapasok yung good news. O hindi ba? Grabe, gising na ang St. Andrews Field. Good morning! Pero yung sagot nila, good morning, gano'n. Eh kasi nga naman, sino ba naman ang hindi sasama ang loob
yung presyo ng gulay. Alam nyo ba, higit kalahati yung tinaas per kilo. Pag di ka pa naman talaga mabuang at hindi ko na alam kung paano talaga titipid, di ba? Yung mga sangkap, mga sahog, di ba? O, mataas ang presyo ng gulay, Mami Chiki, dahil, ayan ha, ang ilan sa mga dahilan, syempre, pinsala ng mga nagdaan nating pag-ulan at bagyo. Nahihirapan din ang mga biyahero dahil bukod sa nasalanta o nasira yung mga pananim, nasira din yung kalsada. Nako, good morning, Sec Vince! Diba? At syempre, habang binabiyahe, yung ibang gulay, medyo ang pangit na nga ng kalidad, doon na rin nabubulok minsan habang binabiyahe. So yun yung dahilan kung bakit higit sa kalahati ang itinaas sa presyuhan kada kilo ng ating mga gulay. Ang manok. Naku, hindi tayo makakapag-sopas. Parang hindi tayo masyado makakapag-fried chicken. Hindi maligaya mga bata ngayon. Bakit? Kasi nga ang presyo ng manok ay mataas din. Unang-una, syempre, mahal ang bilihin ng ating mga patuka. O, lalo na yung mais, mataas daw ang presyo niyan. At yung ibang mga maliliit na may-ari ng mga poultry, hindi na raw sila nag-aalaga ng maraming manok ngayon kasi nga natatakot sila na baka naman sila yung malugi. So, ilan lang yan sa mga dahilan kung bakit mataas ang presyuhan ng manok. O eto na, sa mga gusto pa ring mag-fried chicken, medyo 10 pesos ang itinaas sa presyo ng manok kada kilo. Sa wings, dati yan 220 pesos per kilo, ngayon 230 pesos yan kada kilo. Sa mga mahilig sa drumstick, 230 pesos yan kada kilo mula sa dating 220 pesos kada kilo. Sa mga bibili naman ng buong manok, nagsisimula yan sa 220 pesos kada kilo, dati 210 pesos yan per kilo. Yung mga mahilig sa leeg, yan, yung pang sopas, o di ba, pampalasa ng inyong mga sabaw o para sa mga broth ninyo, di ba, na ipapangpapansit canton. 170 pesos yan kada kilo, ngayon, noon 160 pesos yan kada kilo. Sa mga mahilig naman sa paa o yung Adidas, brand pala yun. Sorry na, yun yung tawag kasi natin, di ba? 140 pesos yan kada kilo. Ngayon, noon, 130 pesos lang per kilo. Ayan, ha? Sa gulay naman, eto na! Parang yung mga vegetarian susuko na rin, di ba? Nakakaloka naman kasi imagine nyo, yung talong, 70 pesos kada kilo yan noon. Ngayon, 220 pesos na per kilo. Ang ampalaya, pag di ka pa naman talaga naging sobrang better sa buhay, 70 pesos ang itinaas yan mula sa dating 130 pesos, 200 pesos na yan kada kilo ngayon. 140 pesos naman ang bawang noon na ngayon ay tumaas ng 10 pesos, 150 pesos na lang yan, 150 pesos na yan per kilo. Ang kamatis, nako, eto pang isa, sobrang laki ng tinaas. 50 pesos kada kilo noon, 2 weeks ago to ha. Ngayon, 120 pesos kada kilo. O, doon ko pa kwento sa inyo na ang kamatis talaga, ang kaaway niyan ay araw kasi mabilis talaga siyang mahinog at mabulok. O, ang repolyo, 70 pesos per kilo, 120 pesos per kilo na yan ngayon. O, eto naman yung good news. Medyo maghahaplas naman tayo ng good news kasi ang presyo ng itlog ay nananatiling ganun pa rin. No? Diba? Walang pagbabago o walang paggalaw sa presyo ng itlog. Yung iba dumidiskarte, hindi na 4 piraso ang binibili, 5 na kung bilihin nila. Kasi makakamura ka kahit papano dahil ang 5 piraso ng maliit na itlog, nasa 37 pesos yan. 5 piraso. Ang per tray naman yan ay 111 pesos. Ang medium size na eggs, kung 5 piso, kung tagli 5, 38 pesos yan. At 114 pesos naman kada tray. Ang large na itlog, 120 pesos kada tray at 40 pesos ang 5 piraso. Ang ating extra large naman na itlog, wow, may large na, may extra large na, di ba? 135 pesos ang kada tray niyan at 45 pesos naman ang 5 piraso. Meron ako nakita dito, eto, di ba sabi ko sa inyo, medyo mahal nga ang kamatis, ang laki ng tinaas. Etong stall na to dito, nag-offer din sila ng 5-5. 5-5 talaga di ba? So bagay na bagay sa channel natin. Ito daw ay 20 pesos kada 5 piraso. Ito pong bawang nyo, 20 pesos. So 20-20, 5-5. Ayan, kada supot. O sige.
So, Mami Chiki, baka ikaw merong papabili? Kahit na medyo mahal ang gulay, masarap kasi at masustansya. Di ba kailangan nating maging healthy para bongga? Para may panlaban tayo sa pampuksa ngayong umaga at sa buong araw na magtatrabaho tayo. Di ba? Yan muna pinaka-latest. Balik sa inyo sa studio. Alam mo, tama yan, Laila. Kailangan mag-stock up na ng itlog habang hindi tumataas ang presyo. Pero yung inyong torta, wag muna tortang talong this week. Magpalipas muna kayo. Record-breaking ang pagtaas ng presyo ng talong. Times 3. Pero alam mo pa ano yung good today? Good hair day ka ngayon, Lai. Ang ganda-ganda ng dating ng iyong hairdo at ng bagong duster. Good morning sa'yo. Susunod, 30 estudyante sa Davao del Norte nalason sa merendang Bilo-Bilo at Gulaman. Lokal na manufacturing ng e-trike at e-jeep isinusulong ni Pangulong Bongbong Marcos. Liza Soberano muling nakipag-meet sa Filipino fans para sa Hollywood animated film na The Forgotten Island. Yan at iba pang mga ihahatid ni Ted Filon at DJ Chacha. Para sa iba pang update at pampagana, tutok lamang sa Frontline sa Umaga. Mga kapatid, it's Toyota Gazoo Racing Philippine Cup Weekend 3 here at Batangas Racing Circuit. Good luck! Batangas Racing Circuit, it's really a driver's circuit. It's a bit more complicated. It's shorter, but it has more turns, may elevation siya. So it's a very dynamic track. So ganun siyang ka-challenging. But that makes the race exciting. So we're traveling down south to bring the race to the southeast lang. Mapanghamon man ang racing circuit, hindi naman ito inatrasan ng Toyota Racers. Tinetest talaga namin ngayon at Race Weekend 3 ang technique nila, yung skills nila, tsaka yung capacity nila to really drive the cars, not the Tamara OMR and the Vios OMR. Ang essence ng Toyota Gazoo Racing is to really push the cars to their limit. Pero hindi lang ito basta karera. Ito ay pagpapatuloy ng rolling laboratory para subukan ang alternative fuel tulad ng biofuel. Yung rolling laboratory namin, it's still going on. Hindi naman yan matatapos kasi madami tayong inaaral eh. Tinitignan muna namin here in a controlled environment para talaga makita natin kung ano ba yung pwede natin gawin para mapabuti pa yung mga susunod na kotse. Pag okay siya sa track, ibig sabihin okay siya sa pang-araw-araw. Ang sabi ng mga drivers namin in terms of feedback ay walang difference, which is good kasi that means pwede na natin siya magamit. Hindi lang to pang karera, hindi lang to in adrenaline-inducing, but we're also really learning. At hindi nagtatapos dito ang inisyatibo para sa driving innovation. Iniimitahan po namin lahat ng nanonood na sumama sa amin sa 4th race weekend of Toyota Gazoo Racing Philippine Cup 2026 season on September 10 to 12 at Clark International Speedway. Double the points, double the action. Hope to see everyone there. Challenging circuit, check. Driving skills, check. Fast cars, check. Lahat ng yan nasaksihan natin dito sa Toyota Gazoo Racing Philippine Cup Weekend 3. Babalik po ang Frontline sa umaga. Oras po natin, 6:27. Sa pulsa CCTV ang pagnanakaw ng dalawang lalaki sa isang private school sa Quezon City. Kabilang po sa mga tinangay ng mga sospek ang higit 100,000 pisong pasahod sana sa mga guro. At para sa Morning Ronda, live si Kapitana Carol De Asa. Kapitana Carol, paano ba napasok itong eskwelahan?
Yes, Andre, isa nga sa mga suspect sa pagnanakaw at panloloob sa isang pribadong eskwelahan sa Quezon City. Arestado. Nangyari nga ito Agosto 22, dakong pasado alas 12 ng madaling araw sa barangay Sauyo, Quezon City. Andre, sa unang kuha nga ng CCTV ay makikita natin ang lalaki na yan na nakasuot ng sombrerong kulay asul at may damit na kulay puti sa kanyang balikat na umakyat sa bakod at pumasok sa loob ng eskwelahan. Sa sumunod na kuha ng CCTV, Andre, ay makikita na natin ang lalaki na yan na naghahalughog na sa isang kwarto at kanya pang inisa-isa. Maya-maya ay makikita na natin na may hawak na siya sa kanyang kamay. Hindi pa ito nakontento, Andre. Pumunta pa sa gawing gilid at muli pa rin itong naghalughog. Sa huling kuha ng CCTV, Andre, makikita na natin ang dalawang suspect doon pa rin sa loob ng eskwelahan. At habang ito naman na isang lalaki na nakatakbo ng puting damit sa kanyang ulo ay napaupo pa sa may hagdanan habang kanyang hinihintay ang kanyang isang kasama. Andre, maya-maya makikita na natin ang kanilang pagtakas. Pasado alas 6 ng umaga nang magising ang Katiwala at kanyang napansin na sira na ang pintuan ng kanilang admin's office. Na kanya itong pasukin ay dito na tumambad sa kanya ang mga nagkalat na mga gamit at dito na rin niya napag-alaman na may mga mahalagang gamit ang nawawala. Agad naman niya ito, Andre, itinawag sa mismong may-ari ng eskwelahan at kinabukasan naman itong Katiwala, Andre, ay nagtungo nga sa Police Station 3, Talipapa, Quezon City upang i-report ang insidente. Agad naman nagsagawa ng backtracking ng CCTV at follow-up operation ng ating mga kapulisan. At dahil nga, Andre, may CCTV tayong kuha, ay may isang empleyado na nakakilala sa isa sa mga suspect na long hair. Dito niya sinabi sa mga pulis kung saan ito maaari matagpuan. Agad nagtungo ang ating mga kapulisan sa mismong bahay nitong suspect at arestado Agosto 23, pasado alas 8 ng gabi itong suspect na si alias Buboy, 24 anyos at ito ay residente ng barangay Sauyo, Quezon City. Na-recover dito kay alias Buboy ang 4 na mga cellphones, mga hard drives, isang CCTV camera, isang speaker at isang pulang bag na nagkakahalaga naman, Andre, ng 95,000 pesos. Hindi na na-recover mula sa suspect ang 150,000 pesos na cash na pangpasweldo sana sa mga guro at mga iba pang ninakaw na mga gamit. Andre, ang kabuuang halaga ng mga ninakaw ng dalawang mga suspect na mga nakaw na gamit plus sa pera na cash ay nagkakahalaga ng 313,200 pesos. Habang ang isa naman na suspect, Andre, ay kasalukuyan tinutugis ng ating mga kapulisan na kanila namang kinilala dahil sa tattoo nito na si alias Butoy. Ito naman ay residente ng barangay Pasong Tamo, Quezon City. Napag-alaman din ng ating mga kapulisan ng Station 3 Talipapa, Quezon City, Andre, na dati na rin nasangkot itong dalawang suspect sa dating kasong pagnanakaw. Atin naman nakakapanayam, Andre, si Police Major Darwin Puwa, ang Police Station Deputy Station Commander ng Station 3 Talipapa, Quezon City, at ang suspect ni si alias Buboy. Ating pakinggan ang kanilang mga pahayag. Pinasok yung eskwelahan at sinira yung pintuan ng admin at nagkalkal, hinaluglog, kinuha yung mga mahalagang gamit, cellphones, hard drive, pera, cash na pampasahod sa mga guro. Wala pong security. Meron lang po natutulog isang katiwala dun sa taas po. Buti na lang hindi nagising. Sinama lang po ako dun, sir. Gusto ko po na abutan din. Siya po yung nagplano nun, sir. Sumama lang po ako sa kanya. At ayan nga, Andre, sa ngayon ay nahaharap sa kasong paglabag, sa kasong robbery in an inhabited place ang suspect. At yan ang ating morning ronda. Ako si Kapitana Carol, balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Kapitana Carol De Asa. Balita naman po tayo kasama sina Manong Ted and DJ Chacha. Ito ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinakaimportanteng balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ted Filon. Ako naman po si DJ Chacha. At ngayon, unang-una po sa ating mga tampok na balita. Nabusisi po sa impeachment trial kahapon ang paghingi kaagad ng pondo ni VP Sara Duterte nang siya'y maupo sa pwesto kahit na wala para pong maayos na plano kung saan at kung paano gagamitin po ang salapi. Kinumpirma yan ng ikalawang hostile witness na prosecution sa impeachment trial na si OVP Assistant Chief of Staff na si Lemuel Ortonio. Noong nga pong una ay 250 million pesos pa lamang daw ang hinihingi ni VP Sara. Pero wala raw silang physical and financial plan na isinumite para dyan sa Budget Department. Nakapagpasa rin po lamang daw sila ng naturang
mga dokumento makalipas ang halos isang buwan. Sa huli nga po'y hindi buong 250 million pesos kung hindi 125 million pesos na confidential fund ang natanggap ng OVP. Kinukumpirma mo rin na for the OVP's request for in this letter, walang computation na binigay. Tama ba? That's correct. No There was computation. also no projection provided in the same letter. Tama ba? Yes, that's correct. And also, there was no physical and financial plan attached to the letter. There were no attachments, ma'am. The physical and financial plan that was prepared 20 days after you requested confidential funds from the DBM. Hindi plano ang nagtakda ng halaga. Ang halaga ang nauna sa kahinabol ng plano. The respondent's handprints are on every document that mattered. Yan po ang tinig ni na Attorney May Divina Gracia ng prosekusyon at OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio. Sa kaugnay ng mga balita, mga kapatid, inusisa rin sa impeachment trial kung paano ginasta. Sa loob lamang ng 11 araw ang nasabing 125 million pesos na confidential funds ng Vice-Presidente. Lumabas po sa mga sagot ni OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio na ginamit ang pera para sa obligations already incurred. Natanong po yan ni Presiding Officer Cheese Escudero. Ang ibig sabihin ay may obligasyon o nangako na ang OVP na magbayad bago pa man mailabas ang pondo. Bagay na nilinaw naman agad ni Ortonio. Hindi siya utang, no? But arrangements have been done. When you say arrangements nga, may pinangako ng bayaran, hindi pa lang nababayaran. Bayarin. Pangako, sir, na bayaran, but meron na siyang mga, how do I explain it, sir? Parang meron ng arrangement, sir, that will be done, and then yung payment, sir, will be once available na siya. Yan nga po ang tinig ni na OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio at Presiding Officer Cheese Escudero. Samantala, wala rin daw nakitang kahit anong official receipt o resibo si Ortonio sa confidential funds. Ang sistema daw kasi, binibigay nila ang pera sa mga informant at sila daw mismo ang bumibili ng supplies katulad ng gamot. Ipinunto naman ng prosecution na hindi kailangan ni VP Sara ng confidential funds para sa kaniyang kaligtasan. Kung may banta raw kasi sa kanya, sakop naman daw ito ng intel gathering ng AFP maging ng PNP. This whole confidential funds matter, ang arkitekto at mastermind nito ay si Vice President Sara. Your Honor, please. Your Honor, please. Objection. Sustained. Counsel, Mastermind. Move to strike, Your Honor. I will have to strike it off, counsel. Kindly replace it with words that are more acceptable. Based on my understanding, sir, and based on no, sir. Yes, the Vice President knows about the confidential activities and how it is being implemented. Yan nga po ang sunurang tinig ni na Attorney May Divina Gracia ng prosecution, Lemuel Ortonio at Attorney Christine Ferrer ng Defense Team. Alas 6:36 na ang ating tamang oras ngayon sa ilang pang mga pangunahing balita. Ilang opisyal daw ng ating bansa ang pinagsususpetsahan ng Defense Department na umano'y tumatanggap raw ng suporta mula sa China. Nabanggit yan ng Defense Secretary Gibo Teodoro sa budget hearing kahapon ng kanya pong tanggapan. Ayon kay Teodoro, may mga basihan sila para po maghinala. Ang ilang opisyal daw na ito ay yung mga naglalabas daw ng pahayag pabor sa China. Walang direktang pinangalanan po ang kalihim, pero pauubaya daw po nila sa financial agencies ang pag-iimbestiga, lalo pat financial transactions umano ang pinag-uusapan dito. We have some ground to perhaps suspect it, but credible information in respect to evidence is kind of hard to adduce, particularly as where we do not have access to bank deposits. I think it is best addressed by financial authorities. May mga elected officials din po ba na nag-amplify ng mga pro-China trolls? I think
the statements speak for themselves. Yan po ang tinig ni Defense Secretary Gibo Teodoro sa pagtatanong po ng isang kongresista. Samantala, kanya-kanyang diskarte naman ng mga LGU sa Metro Manila sa kanila pong paghahanda sa nagbabadyang ulan at baha sa mga paparating po na araw. Sa Mandaluyong, isang barangay ang naglunsad ng tinapay kapalit ng plastic na bote program. Isang beses kada linggo, umiikot po ang kanilang cart para mangolekta ng mga plastic bottles. Bukod sa tinapay, pwede ring ipapalit ang mga boteng plastic sa gulay o di kaya'y isda. Kasabay po niyan puspusang paglilinis sa mga creek para matiyak ang tuloy-tuloy na daloy ng tubig. Sa Quezon City, sinimula na po ang restoration sa mga creek na matagal nang hindi nadadaluyan ng tubig gaya ng isang estero sa Doña Carmen sa Barangay Commonwealth. Target din ng LGU na magkaroon po ng water detention facilities na mag-iipon ng ulan para maiwasan na ang pagbaha. Sa tala po ng MMDA, 1,000 toneladang basura ang kanilang nakokolekta sa mga daluyan ng tubig sa Metro Manila kada buwan. Kung kailan naman talaga tag-ulan na ha, samantala po naman tinawag po na epicenter ng flood control projects ni Ombudsman Boying Remulla ang Davao City. Sa budget hearing kahapon sa Kamara, sinabi po ni Remulla na aabot daw sa 200 flood control cases na nakabase po sa lungsod ang kanila pong iniimbestigahan. 4 dito ang naiakit umano sa hukuman. Sa kabila niyan, niliwanag po ni Remulla na hindi pa may tuturing na may anomalya sa lahat ng mga proyekto. Meron po bang ginagawa ang ombudsman sa pag-imbestiga sa mga flood control corruption issues sa panahon pa ng nakaraang administrasyon? Opo, at hindi lang humadali talaga sapagkat sabihin natin, ang epicenter po ng flood control bago dumating ang Marcos administration ay Davao City. Ang ecosystem of corruption po mabigat. Mahirap pong pasukin. Mahirap pong kumuha ng impormasyon. Marami hong taong hindi nagsasalita. Pero hindi ko kami tumitigil. Yan po ang tinig ni Ombudsman Boying Remulla sa pagtatanong po naman ni ACT Teachers Party List Congressman Antonio Tinio. Pumalag naman si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte sa sinasabing niya ni Remulla. Sa Facebook po sinabi ng kongresista na dapat daw muling silipin. Silipin daw muna ang records ng mga nakumpletong proyekto mula sa DPWH sa Davao Region. Dagdag pa ni Congressman Pulong, dapat daw po'y wala raw pong pinipiling taon, pangalan, partido o administrasyon sa pag-iimbestiga ng anumang pong sinasabing anomalya. Samantala, nagbabala po ang palasyo na posibleng iban o ipagbawal ang Meta o iba pang social media platform na makikitang nakasasama sa mga kabataan sa ating bansa. Kasunod po yan ang sinasabing matagal daw na pagtugon ng Meta sa hiling ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na i-take down o tanggalin ang video na nagpapakita po ng karahasan sa mga eskwelahan. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, kailangan pag-aralan ng husto ang posibleng ban dahil bukod sa karahasan, nagiging channel din daw ng fake news ang social media. Wala namang pahayag pa ang Meta ukol dito. Mga kapatid, ang tamang oras ngayon ganap ng 6:40 mga ka-vroom-vroom. I miss you too. Sa lahat ng ating mga suki, tandaan natin, dapat to hindi sinasayang ang biyaya ng buhay, kaya dapat lagi tayong kondisyon at hindi sinasabihan ng excuse me, bigo ka na naman ba? Sandali lang ha. Ito ang para sa'yo. Bagsik to. Bravo Food Supplement for Men. Di ba nga masarap ang buhay, kaya laging ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men, ang bagsik mo. Vroom, vroom. Mapapa. Bravo! Yes! Ka talaga! Yan. Good morning kay JB Galganera, kay Dr. Emmanuel Lennon. Ang Bravo'y mabibili sa Mercury Drug sa Watson, 7-Eleven, and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala ha, ang Bravo'y di gamot at di dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa ating mga chokara ng mga drivers, ano, pabida ba tayo today? Sandali lang, abangan. Ilang pang balita susunod na. FM. True FM. Balikan po natin ang mga balita sa lalawigan. Sa oras po yan na 6:45. Nangangamba ang ilang residente ng La Trinidad, Benguet sa banta po ng landslide.
Una nang gumuho ang lupa sa Barangay Pico sa kasagsagan po yan ng ulang dala ng habagat. Tinakpan na muna ng mga residente ng Trapal ang gumuhong lupa. Pero natatakot sila sa muling paglambot ng lupa kapag muling umulan sa lugar. Ilang metro lamang ang layo sa mga bahay ng nauna ng landslide. May ginagawang kalsada at flood control structure sa lugar pero sinuspindi muna ang konstruksyon nito. Ay talaga naman anyari na sa mga proyekto dyan sa Benguet. Samantala po naman nalason ang 30 estudyante matapos nga pong kumain ng meriendang bilo-bilo at gulaman sa Santo Tomas, Davao del Norte. Nabili ng mga estudyante ang pagkain at inumin sa tindahan sa tabi ng kanilang paaralan. Sa investigasyon ng mga pulis, hindi asukal ang naihalo ng tindera sa kanyang mga niluto kundi oxalic na ginagamit sa paglalaba. Isinugod sa ospital ang mga biktima. Tiniyak naman ng LGU na walang babayar ang mga estudyanteng na food poison. Posible ho namang maharap sa reklamong paglabag sa Food Safety Act ang naturang tindera. Samantala, hinostage ng padre de pamilya ang kanyang misis sa 3 anak sa Bugalyon, Pangasinan. Inabot po ng 2 oras ang negosasyon hanggang sa persahang mapasok ang bahay at maaresto ang suspect. Sa investigasyon ng mga pulis, emotionally distressed ang suspect matapos mamatayan ang 2 anak na lalaki. Mahigit 1 dekada na ang nakalilipas. Hinala daw nito nilason ang kanyang mga anak kaya ayaw niyang palabasin ng bahay ang mag-iina. Nasa kustodiya na ng Bugalyon Police ang suspect na sumasailalim ngayon sa psychological intervention. Maharap naman ito sa patong-patong na kaso. Sumasailalim na rin ngayon sa psychological intervention ang kanyang pamilya. Patay ang 3 sakay po ng motorsiklo nang sumalpok sa oil tanker diyan po sa Puerto Princesa City. Nasa pulpo sa CCTV ang disgrasya na nangyari sa pagkurbadang bahagi po ng kalsada sa Barangay Tinigiban. Galing po ng kapistahan ng mga biktima ng bumangga sa kasalubong na traka. Isinugod sa ospital ang mga biktima pero binawian din po ng buhay. Iniimbestigahan na ng mga pulis ang buong pangyayari. Arestado naman ang isang lalaki ng hold up sa isang sanglaan sa Rosario, Cavite. Nasa pool sa CCTV ang pagtakas ng suspect sa gusali kung nasaan ang sanglaan. Tinangay niya ang nasa 600,000 pesos na halaga ng mga alahas sa backtracking ng CCTV. Sa pool na nagtanggal ng helmet ang suspect. Dahilan kaya natukoy ang pagkakakilanlan nito. Arestado ang suspect sa kanyang bahay sa Barangay Tejeros Convention. Sir Johnny Nang ng DN Steel. Good morning, sir. Good morning and happy Wednesday. Kay Sir Raymond Son at sa buong pamilya po ng DN Group of Companies, magandang umaga. Kapag ang pinag-uusapan natin ay standard sa konstruksyon, yung ginagamit, importante na alam nyo na ang Jayamax Light Steel Frames ang siya pong nag-set ng standard sa light steel frames. Certified yan ng Bureau of Philippine Standards kaya nga siya may PS mark. Maasahan po yung kanyang quality at safety para po sa ating mga kisame at dinding. Jayamax Light Steel Frames, protektado ka, walang kaba at duda. Jayamax Light Steel Frames, itanong po sa mga nakakaalam, ang mga counter clerk sa inyong mga suking hardware at dipo. Sabihin kaagad ang hinahanap ko, ang gusto ko, isa lang, Jayamax Light Steel Frames. Available yan sa Isulan, ECT Construction and General Merchandise. Diyan po naman sa Isulan, Sultan Kudarat. Ayun, hanggang Sultan Kudarat. No, diba? Isulan, ECT Construction and General Merchandise, Sultan Kudarat at maging sa Marbel Dynamic Builders sa Coronadal City sa South Cotabato. Marbel Dynamic Builders, dyan po naman sa Coronadal City sa South Cotabato. Ayun at ang Jayamax ay available din in our leading depot and hardware stores nationwide. Ngayon sa ating mga balitang pang-consumer at kalakalan, nagprotesta po ang ilang mga miyembro ng grupong Piston sa kanilang terminal sa Alabang. Bunsod po ng panibago pong dagdag singil sa produktong petrolyo. Giit nga ng Piston, hirap na po ang mga drivers at operators ng pampublikong transportasyon. Nakadalasan nila ay wala sa 500 piso na iuwi sa kanilang pamilya matapos ang maghapong pamamasada. Diin pa ng grupo, hindi naman daw lahat ng mga tsuper ay nakakakuha ng 12 pesos per liter na diskwento kahit na rehistrado.
Balak mo ng grupong dumulog sa LTFRB para nga mabigyan ng diskwento ang iba nilang mga miyembro. Muli rin pong nanawagan ang grupo sa pag-aalis ng excise tax sa diesel, pagbasura po sa oil deregulation law at pagpapasa sa petisyon para po sa pagtataas ng pamasahe. Gusto naman ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na makalikha o makapag-manufacture ang Pilipinas ng sarili nitong electric tricycle o di kaya electric jeepney. Yan ay para mabawasan na po ang pag-asa ng Pilipinas sa imported na petrolyo pagdating po ng mga susunod na taon. Sa kanyang pagbisita sa isang pabrika ng mga piyesa ng sasakyan sa Caloocan, sinilip ng Pangulong Marcos Jr. ang pasilidad at para alamin kung anong suporta ang pupwedeng maibigay ng gobyerno para maisulong ang e-vehicle manufacturing sa ating bansa. Inaasahang makatutulong ito para mabawasan ang pag-asa ng Pilipinas sa imported na langis at maging mas stable ang ekonomiya at kabuhayan ng mga kapatid nating tsoper. Maging madali lang po pagbubukas na negosyo, magandang tulong na po iyon, yung hindi pahirapan ng mga negosyante. Malapit na daw hong maubos ang supply ng LPG na binili ng gobyerno sa gitna po ng krisis sa enerhiya. At ayon sa DOE, malapit nang matapos ang Philippine National Oil Company sa pag-dispose ng supply ng LPG na ibinebenta nito sa halagang 60 pesos per kilo na mas mababa po sa market price. Paliwanag po ni Energy Secretary Sharon Garin, inuubos po ng PNOC ang biniling LPG para daw ho hindi na gumasta pa sa storage ang gobyerno. Ayon pa kay Garin, hindi na kinakailangan pang bumili ng panibagong batch ng LPG dahil sapat na po ulit ang supply nito at mayroong alternatibong source na ang pinagkukunan ang Pilipinas. Lagpas 1,500 pisong nawala po sa kita ng kada minimum wage earners sa Metro Manila dahil po yan sa pagharang ng Korte ng Pasig sa wage hike sa rehiyon. Ayon po yan sa mga labor group na Federation of Free Workers at Nagkaisa Labor Coalition. Ayon kay FFW President at Nagkaisa Chairperson Sunny Matula, lumalabas sa 1.7 billion pesos para po sana sa 1.1 billion pesos na minimum wage earners ang nawala. Bagamat kinikilala ng mga grupo ang karapatan ng mga employer na tutulan ng taas sweldo, idiniin nilang hindi sa korte dapat inilalapit ang issue kundi sa wage boards at sa National Wages and Productivity Commission. Sa ilang pang balita, panalawigin daw po naman ni Pangulong Marcos Jr. ang mga programang pangkalusugan ng pamahalaan sa pamamagitan po ng pagsama ng mga pribadong ospital sa mga programa ng PhilHealth. Sa paglagda po ng Memorandum of Agreement sa pagitan po ng PhilHealth at ng St. Luke's Medical Center sa BGC, sinabi po ni Pangulong Jr. na makakatulong ito para mapadali ang access ng mga Pilipino sa kalidad at specialized healthcare. Anya, umpisa pa lamang po ang St. Luke's at magkakaroon pa ng karagdagang pribadong ospital na makakasama sa PhilHealth. Giit ng Pangulo, hindi daw dapat maging hadlang ang kakulangan po sa pondo para makatanggap ang mga Pilipino ng kinakailangan po nilang medical attention. Hindi na rin daw dapat pang mamroblema ang mga Pilipino kung mauubos ang kanilang ipon o panggasta sa araw-araw kapag nagkaroon ng medical emergency. Ngayon sa mga balita po naman sa ibayong dagat. Nagtapos na po ang pagbisita ng ilang matataas na opisyales ng Pakistan sa Iran. Kasunod po yan ang isinusulong na peace talk sa pagitan ng Amerika at ng Iran. Kabilang sa nakilahok sa negosasyon sina Pakistani Chief of Army Staff Field Marshal Syed Asim Munir at Interior Minister Mohsin Naqvi. Pinuri naman ng Iranian officials ang hakbang ng Pakistan upang hindi na lumala ang tensyon sa pagitan po yan ng dalawang bansa. Una nang sinabi ni Donald Trump kay Munir na umaasa itong magagawang impluensyahan ang kanyang kinatawan ng pagbisita sa Iran. Matatanda ang nananatiling mailap ang usaping pangkapayapaan sa pagitan ng Washington at ng Tehran. Kinumpirma po naman ni Donald Trump na ligtas ng daanan ng mga barkong may kargang kalakal ang pinag-aagawang Strait of Hormuz. Ayon po kay Trump, naialis na raw po ang mga sea mines o pampasabog sa paligid ng ruta. Una nga pong nagbabala si Trump na asahan daw pong wawasakin nila ang mga pwersang magiging banta sa operasyon sa Strait of Hormuz. Sa gitna naman po ng tumitinding trade war sa pagitan nga po ng Amerika at ng Canada, gusto ni US President Donald Trump na palitan ang pangalan ng Lake Ontario bilang Lake of America. Dami niya naiisip, ano? Ayon kay Trump, hindi na raw ito umaasang magkakaroon pa ng negosasyon sa kinatawan ng Canada. Matatanda ang pinatawa ng 50% na taripa ng Washington ang Ottawa.
Samantala pa rin, kinumpirma po naman ni New York Governor Kathy Hochul na hindi magbibigay ng anumampong suporta ang kanyang liderato sa umiiral na immigration policies ni US President Donald Trump. Sakop ng kautosang yan ang hindi pagsuporta ng local police sa pwersa po ng Immigration and Customs Enforcement o ICE agents. Ang nasabing hakbang ay bahagi pa rin po ng ipinasang state law sa New York. Magugunitang kabilang po sa polisiya ni Trump na ang mas mahigpit na kampanya kontra sa mga dayuhang umano'y iligal na nakatira sa Amerika. Wala pang tugon dyan ang White House. Lubog sa baha ang ilang lugar sa India, kasunod pa rin po yan ang masamang panahon doon. Dahil sa kalamidad, napilitang itigil ang operasyon ng ilang tanggapan at establishmento sa Gurugram District. Sa ilang kuha, kitang gutter deep ang taas ng baha sa distrito. Sa latest forecast ng kanilang Weather Bureau, asahang uulanin sa mga susunod na araw ang New Delhi sa India. Ang bilis nga po ng oras ganap ng alas 6:51 is ay talaga naman, Nanay Christy, I miss you too. Uy, na-miss ka niyan. Morning, Nanay. Ngayon, entertainment news na. Naku, may unfollowan na naganap. In-unfollow nga po ang kilalang ARMY ni Lea Salonga. Ito po'y sina BTS members RM at J-Hope. Sa threads, unang nilinaw ni Lea na ang pagiging fan ay parang butil ng buhangin. Kung ano man daw ang gawin niya, ay wala itong magiging epekto kanino man. Sa pag-unfollow niya kina RM at J-Hope, ginawa niya raw ito para sa kanyang sarili. Kailangan niya raw mag-step back dahil nagiging unhealthy na ito para sa kanya. Nilinaw din ni Lea na hindi ito parusa o gantes sa kanila. Sa kabilang banda, nagpapasalamat pa rin si Lea dahil sa mala typhoon na ginawa ng BTS sa kanyang buhay, lalo na nga daw noong pandemic. Sumabay daw kasi noon ang ilang problema sa kanyang pamilya. Ilang fans ang unang naghinala na ang pag-unfollow ni Ms. Lea Salonga ay dahil sa pagpunta nina RM at J-Hope sa concert nina Usher at Chris Brown na nahaharap po sa kontrobersiya at lawsuit. Sumabak naman sa una pong taping day ng upcoming noontime serye ng TV5 na Mommy Guard, ang Queen of Philippine Pop Culture na si Jolina Magdangal. In character nga si Jolina na nagbabalik serye bilang si Tina Di Maape. Kwento ni Jolina, kahit na maraming hamong haharapin ang kanyang karakter, mananaig pa rin daw ang kabutihan niya. Makakasama niya sa serye ang ka-love team noong 90s na si Marvin Agustin. Abangan soon ang Mommy Guard sa TV5. Nagkaroon naman ng fan meet ang cast ng Hollywood film na Forgotten Island dito po sa Pilipinas. Nanguna rito ang Grammy at Oscar film artist na si Her at Pinay actress na si Liza Soberano. Para po kay Her, proud niyang naipakita sa pelikula ang kanyang Filipino roots. Gumagana po siya dito bilang si Joe. Si Liza naman ang gaganap sa karakter na si Raisa, ang bestie ni Joe. Ang say ni Liza, love letter daw nila ito para sa Pilipinas. Next naman, umiikot ang story ng Forgotten Island sa pagkakaibigan ni Joe at Raisa na napadpad sa isang isla. Mapapanood po ang Forgotten Island sa mga sinihan sa bansa on September 23. Tinabla po naman, tinabla ng talent manager na si Shirley Kwan ang mga nagsasabing ginagatasan niya ang kasikatan ng dating alagang si Bea Alonso. Para po kay Shirley, sukdulan na ang ganyang mga masasakit na salita. Giit niya, hindi niya cash cow si Bea. May mas malalaki daw pong artista siyang hawak na mas busy kaysa sa aktresa. Magugunitang nagbitiw si Shirley bilang manager ni Bea. Wala pang pahayag po si Bea tungkol sa pahayag ng kanyang dating manager. Nag-courtesy call kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang singer na si Gwyn Dorado matapos nga po ang kanyang singing competition journey sa South Korea. Idinaos yan sa Malacanang kahapon. Si Gwyn Dorado ang kauna-unahang foreign contestant na umabot sa top 4 ng Sing Again 4. Nasungkit niya ang second place. Pinuri naman ng Pangulong Marcos Jr. ang galing ng Pinay na anya'y nagdala ng karangalan sa bansa at nagsisilbing inspirasyon sa iba pang Pilipinong nangangarap makilala sa international stage. Nako mga kapatid,
Paano ba yan sa ating mga viewers sa TV5 at maging sa RPTV? Naku, kailangan na natin magpaalam. Hanggang alas 7 lamang po tayo ng umaga dito sa TV5. Pero ang programang ito hanggang alas 10. Bago pa tayo mag-bye-bye sa mga nakatutok sa atin dito sa TV5, ang oras natin na eksakto alas 7 ng umaga. Hatid po yan sa ating lahat ng Ulta Bio, ang postbiotic immunity food supplement with Lactococcus lactis strain plasma na galing sa Japan. Panlaban po yan sa puyat, sa pagod at sa stress. Mabibili sa TikTok, sa Lazada, sa Shopee. Meron din po sa kanilang website, www.ultabio.shop. Pwede rin kayong umorder sa 0931-0332871. At para masubukan nyo, available na po sa lahat ng Mercury Drugstores ang Ulta Bio Trial Pack. Subukan nyo na yan para sa masarap at mahimbing na tulog. Sa mga kapatid nga po natin na nakatutok po sa atin dito sa TV5, I'm sure you guys are all happy. Nagbabalik na po si Manong Ted Filon dito sa True FM. Hanggang alas 10 po kami ng umaga. Pwede po kayong manood din sa amin sa Signal TV Channel 1 and 1PH. Pwede rin pong makinig sa 105.9 True FM. At partner, tama ba? Pabida sa True FM tayo? Abangan nila. Abangan nyo po yan mamaya for a chance to win 2,000 pesos or more. Either what's on your mind po tayo o di kaya pabida sa True FM. Abangan nyo po yan. So paano mga kapatid sa TV5? See you all tomorrow. Bye-bye. At welcome back, Manong Ted. Papansin ka naman dyan. Ito pang ilan nating mainit na balita at paandar ngayong umaga. Eksklusibo, 4 na miyembro ng Budol-Budol Gang sa Imus, Cavite, kalaboso matapos mambiktima ng senior citizen. Isa pang exclusive, 3 sangkot umano sa pagtutulak ng droga sa Maynila, timbog sa buy-bust. Palasyo ng Malacanang bukas sa panukalang iban o ipagbawal ang Meta at iba pang social media platform sa bansa. Ang sitwasyon ng mga biyahero sa Pasay City, pasisilip naman sa atin ni Traffic Tito Mondi Lopez. Live na live! Proud Pinoy, tapatan ng husay sa pagwasiwas at paggamit ng arnis. Abangan yan sa Galing Mo Kapatid. Kaya po kayong alis mga kapatid, magbabalik pa ang iyong maagang kasalo sa Balitaan, ang Frontline sa Umaga! Morning kapatid, time check, 7:06 po, nagbabalik ang Frontline sa Umaga. Patay ang isang Pinay caregiver matapos mabangga ng kotse sa expressway sa Taiwan. Papunta na raw ng airport ang biktima para makauwi ng Pilipinas nang mangyari ang aksidente. Narito ang Frontline Report. Kuha ito sa expressway sa Taiwan. Makikitang nakahinto sa gitna ng kalsada ang isang kotse at van. Nag-uusap ang dalawang driver matapos magkabanggaan ang dalawang sasakyan. Mapapansin ding nasa kurbadang bahagi sila ng expressway. Maya-maya, nangyari na ang disgrasya. Isang humaharurot na puting kotse ang umararo sa mga nakahintong sasakyan. Tumilapon at naipit ang dalawang nag-uusap na driver. Dead on the spot ang isa sa mga biktima habang naisugod pa sa ospital ang isa pero binawian din ng buhay. Pagkatapos ng disgrasya, tumambad ang tindi ng pensala. Wasak na wasak at halos madurog ang likuran ng van. Nayuping parang lata ang mga gamit sa loob ng sasakyan. Sa kasamaang palad, nasawi rin ang isang senior citizen na nakasakay sa likod ng inararong van. Kinilala siya na si Evelia Escalona Cortez, isang Pinay caregiver. Ayon sa kanyang anak, lumipad lang sa Taiwan ang kanyang nanay para samahang magpa-check up ang kanyang among Filipino-Taiwanese. Papunta na raw sila sa airport, pauwi ng Pilipinas nang mangyari ang aksidente. Nabigla po ako niyo. Nasa kami niyan, ma'am, nasa swimming kami niyan, ma'am. Punta pa lang kami ng liguan niyo, tapos nung nandun na po kami, marami na palang tumatawag sa akin, ma'am. Hindi ko po nasasabi po ako niyo ng motor. Po, yun nga po, yung bungad, may nangyari daw po sa nanay ko. Una ma'am, parang di pa ako naniniwala, ma'am. Tapos umano na yung amo niya, ma'am, tumawag na po. Yun po, doon na po ako na
Nalungkot siyempre, ma'am. Nanghina. Hindi ko po alam kung ano po gagawin namin. Bukod sa nasawing Pinay, sugatan naman ang kanyang amo at anak nito. 11 years nang nagtatrabaho si Nanay Evilla sa naturang employer at isinasama raw talaga siya lagi ng kanyang amo tuwing nangingibang bansa. Nakipag-ugnayan na ang Manila Economic and Cultural Office o MECO sa mga otoridad sa Taiwan para mapanagot ang driver ng nakabanggang kotse. Sa August 30 naman, posibleng maiuwi sa Pilipinas ang labi ng Pinay caregiver. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Samantala, arestado ang 4 na miyembro ng Budol-Budol Gang sa Imus, Cavite. Nakumbinsi nila ang biktimang senior citizen na sumakay sa kanilang sasakyan bago nila ito nakawan. Sa Frontline ng balitang yan, si News 5 Mr. Exclusive, Gary De Leon. Check yan, check. Yung mga gamit, alahas. Pinababaw sa sasakyan, pinaluhod at pinadapa ang 4 na lalaking yan ng mga otoridad sa Imus, Cavite. Sila umano ay miyembro ng Budol-Budol Gang. Pero bago sila ma-corner, nagkahabulan pa. Diyan, nasa unahan ng truck. Nasa unahan ng truck. Nasa likod ng truck yung ano? AD4758. Yung target nasa unahan ng truck. Mula sa General Trias sa Cavite, sinundan sila ng mga pulis hanggang sa Imus. Isinagawa ang operasyon matapos biktimahin ng grupo ang isang babaeng senior citizen na kalalabas lang ng simbahan. Siya po ay nilapitan ng isa sa mga suspect at tinawag po siyang tita. So ito namang ating biktima, binati po ang mga suspect at matapos yung maikling pag-uusap, nahikayat siya na sumakay doon sa loob ng sasakyan ng mga suspect. Nang makumbinsi ng mga suspect na sumakay sa sasakyan ng senior, dito na nila pinagkukuha ang mga alahas nito, pati na ang 4,000 pesos na cash. Nang ibaba ng mga suspect ang biktima at matauhan sa pambubudol sa kanya, agad ito nagtungo sa mga pulis para i-report ang insidente. Agad po nagsagawa ng CCTV review ang ating mga tauhan ng General Trias Police Station. Dahil sa mabilis na pagresponde ng mga otoridad, nahabol at naaresto ang 4 na suspect. Na-recover sa kanila ang isang bag at mga alahas ng biktima, pati na rin ang 4,000 pisong cash. Naharap sila sa reklamong swindling. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Isa pang News 5 exclusive, huli sa bypass ang 3 sangkot umano sa pagtutulak ng ilegal na droga sa Maynila. Higit 1 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu at marijuana ang nasabat mula sa mga suspect. Nasa frontline ng balitang yan, si Nina Ongpaco. Walang kawala ang 3 drug suspect na naaresto sa Sampaloc, Maynila. Wala silang kamalay-malay na mga operatiba pala ang kanilang katransaksyon sa pagtutulak ng iligal na droga. Almost 3 months of surveillance. Sinurveillance sila, nag-conduct sila ng test buy, and then nag-positive. So that's why nagkasa sila ng bypass operation. Kung saan, itong 3 suspects were caught in the act of selling. Kabilang sa mga inaresto ang isang itinuturing na high-value individual at ang kanyang parokyano, habang ang isa pang suspect ay kalalaya lamang dahil sa kasong may kinalaman din sa iligal na droga. Based on wala namang mga estudyante pero may mga trabaho. Nakumpiska mula sa mga suspect ang nasa 180 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 1.2 million pesos. Nasabat din ang 60 gramo ng hinihinalang kush o high-grade marijuana na tinatayang nasa 80,000 piso. Hawak na ng Manila Police District Forensic Unit ang mga nakumpiskang droga para sa laboratory examination. Tumanggi na magbigay ng pahayag ang mga suspect. Nasa kustodiya na sila ng Sampaloc Police Station 4. Naharap sila sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ongpaco, News 5. Sa ibang balita, bukas ang Malacanang sa panukalang iban o ipagbawal ang Meta at iba pang social media platforms sa bansa. Kasunod po ito ng sinasabing matagal mo ng pagtugon ng Meta sa hiling ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center or CICC na tanggalin ang video na nagpapakita ng karahasan sa paaralan. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nakababahala ang pagkalat ng fake news at masamang epekto ng social media sa mga kabataan. Gayunpaman, dapat anyang dumaan sa masusing pag-aaral ang panukala bago ipatupad. Wala pang pahayag tungkol dito ang Meta. Kung hindi magkakaroon ng accountability ang anumang social media platform,
at para nababaliwala ang ating mga hiling para proteksyonan ang ating mga kababayan laban sa karahasan, laban sa fake news. Kung mabagal ang pagtugon, magandang pag-isipan at pag-aralan kung dapat silang manatili na parte ng ating sistema. Kapatid, balita naman po mula sa probinsya, sugatan ang isang lolo matapos mabundol ng motorsiklo sa Daraga, Albay. Sa kuha ng CCTV, kitang naglalakad ang biktima sa tabing kalsada ng tumbukin ng rider. Sumemplang ang rider habang tumilapon ang 61 taong gulang na biktima. Kasama noon ng biktima ang apo pero hindi naman ito nadamay sa disgrasya. Parehong isinugod sa ospital ang lolo at ang rider. Nakalabas naman na sila. Patuloy na iniimbestigahan ang aksidente. Samantala, patay po ang 3 sakay ng motorsiklo nang sumalpok sila sa oil tanker truck sa Puerto Princesa City. Dumadaan sa pakurbang kalsada sa barangay Tinugiban ang mga biktima ng madisgrasya. Galing po silang piyesta at pauwi na sana nang sumalpok sa kasalubong na truck. Isinugod pa sila sa ospital pero hindi na umabot ng buhay. Iniimbestigahan na rin ang aksidente. Sa Bugalyon, Pangasinan naman, hinostage ng padre de pamilya ang kanyang misis at 3 anak. Sinalakay ng mga pulis at SWAT team ang bahay para masagip ang mga biktima. Inabot ng 2 oras ang negosasyon hanggang sa persahang mapasok ang bahay at maaresto ang suspect. Ayon sa mga pulis, nasa emotional distress ang suspect. Nag-ugat daw ito sa pagkamatay ng kanyang 2 anak na lalaki, mahigit 1 dekada na ang nakalilipas. Hinala raw ng suspect, nilason ang kanyang mga anak kaya ayaw niyang palabasin ng bahay ang mag-iina. Nasa kustodiya na ng mga pulis ang lalaki na sumasailalim sa psychological intervention. Mga kapatid, kung nakararanas ng pag-uulan ang Luzon, matinding init naman po ang nararamdaman sa ilang bahagi ng Mindanao. Sa Dipolog City, 44 degrees Celsius ang naitalang heat index o damang init kahapon. Yan at iba pang mga update ihatid sa atin ng ating weather frontliner Tito Alvin Pura na laging may panahon para sa iyo. Tito Alvin? Good morning, Mami Dims, at good morning mga kapatid. Nahati nga ang ating bansa kung nakakaapekto ang habagat sa Luzon. Matinding init at alinsangan naman ng panahon ang nararanasan ng ating mga kaigsuon sa Visayas at Mindanao. Sa katunayan, dito nga sa ilang areas ng Mindanao, sa Dipolog City at Zamboanga City, nakapagtala po tayo ng hanggang 42 to 44 degrees na heat index. So may kainitan po yan mga kapatid. Maging dito sa Surigao City at Pinatuan, pumapalo sa 42 degrees yung ating heat index. Yan po ay pumapalo sa danger level ng heat index. Kaya sa ating mga kaigsuon dyan, sa Mindanao at Visayas, ugalin po natin uminom ng tubig at umiwas po tayo sa direktang init ng araw mula alas 10 hanggang alas 4 ng hapon. Samantalang yung ating habagat ay magpapatuloy namang makaapekto sa malaking bahagi ng Luzon, lalong-lalo na sa kanlurang bahagi nito at magpapatuloy pa po yan sa mga susunod na araw. Ito pong ating habagat ay mararanasan natin dito, mag-extend pa po yan sa may area ng Palawan at dito sa may area ng Panay sa mga susunod na araw. Pero itong malaking bahagi ng Visayas, lalong-lalo na po itong Mindanao is may kainitan po yung ating mga panahon dyan at matitindi yung ating natatanggap na heat index. At para po makapaghanda sa ating habagat o southwest monsoon, may nilalabas po na bagong produkto ang Pag-asa, yung ating tinatawag na impact-based assessment o iba pa po ito sa tinatawag nating heavy rainfall warning at iba rin po ito sa heavy rainfall advisory. Dito makikita natin meron tayong green at yellow para sa minimal na damages or minimal na epekto. So nakabase po ito sa mga posibleng magiging epekto ng mga pag-ulan natin. At meron din tayo, umakyat po yan ng color code natin, umakyat nga sa orange or significant at red. At yun po yung tinatawag nating severe o mas malala na po yung mga posibleng epekto ng ating mga pag-ulan. Meron din ditong tinatawag na likelihood or low likelihood kapag mas malapit na po sa araw ng pagtaya at high likelihood o mas tumataas po yung ating confidence kapag mas malapit na doon sa araw ng mismong pagtaya. Kapag mas malayo, mababa po yung ating likelihood. Pero ito po ay inilalabas para makapaghanda tayo or para makapag-prepare sa mga posibleng impact or epekto nga ng mga pag-ulan, lalong-lalo na itong mga habagat. At mas delineated din po at mas precise yung ating mga lugar ng mga pag-ulan. Halimbawa, dito sa Bulacan, sinasama natin yung mga bayan-bayan dyan at yung mga areas na mas maapektuhan ng ating habagat. Para sa ating example, sa Metro Manila nga,
Mula ngayon hanggang sa Thursday, medyo mababa pa. Nasa green pa lang tayo or minimal yung epekto ng habagat sa atin. Pero sa darating na Biyernes, tataas po yan sa orange, yellow at orange. Ibig sabihin po niyan, mula sa Biyernes hanggang Sabado, aakyat na sa minor hanggang significant yung ating epekto ng mga pagulan dulot ng habagat dito sa Metro Manila. Kaya ugaliin po natin i-check ito sa Pag-asa, lalong-lalo na doon sa kanilang NCR Regional Services Division. At yan muna ang latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako po ang inyong weather Tito Alvin, na lagi may panahon para sa iyo. Abangan mamaya, okay na sana pero paano kung hindi pala kayo compatible sa intimacy ni Mister? Pag-usapan natin yan sa Maritres. At sa morning biyahe, makikipag-commute-sahan ang ating traffic Tito Mondi Lopez sa Pasay City. Huwag po kayong alis, magbabalik pa rin ang inyong maagang kasalo sa balitaan, ang Frontline sa Umaga. Narito na ang may init na balita ang tinutukan natin ngayong umaga. Higit 20 bilyong pisong halaga ng bigas nasasayang taon-taon ayon po yan sa Philippine Rice Research Institute of PhilRice. At Ombudsman Remulla tiniyak na hindi maantala ang preliminary investigation kay dating House Speaker Martin Romualdez. Iba pang ebidensya, tetestigo laban sa kongresista, hawak daw ng kanilang opisina. Davao City epicenter ng flood control projects bago pumasok ang Administrasyong Marcos. Ayon po yan kay Ombudsman Remulla. 200 flood control cases sa syudad iniimbestigahan. At sa ibang balita naman mga kapatid, OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio inaming alam ni VP Sara kung paano ginagastos ang OVP confidential funds. At Palasyo, kumbinsidong may sapat na ebidensya para makonvict si Vice President Sara Duterte kaugnay ng mali umanong paggastos sa confidential funds. At yan po ang ilan sa mga update ngayong umaga para hindi mahuli sa mga balita. Manatiling nakatutok sa News 5, 2FM, 1 News at 1PH at maging online sa account ng News 5 Everywhere. Mag-alas 7:30 na, punuan na ang ilang bus na dumaraan sa Taft Avenue sa Pasay City ngayong Wednesday rush hour. At kaugnay niyan, makikipag-commute-sahan ang ating traffic Tito Mondi Lopez live mula sa Pasay. Tito Mondi, abay palakad-lakad, nasaan ka ba? Ano ba, ang mga bus ba dyan nagpupunuan na? Yes, Mami Chiki, Team Commute, nakikigising lang. Kaway-kaway sabay yung first time natin dito sa mga ilalim ng LRT at nasa intersection tayo ng Hilpuyat at Taft Avenue, Mami Chiki. Eto, speaking of the mga commuters natin, kanina galing kami doon sa ilang bus terminal, nakita namin sila, Mami Chiki. Pangilan-ngilan pala yung mga kapatid natin na bumabiyahe pa uwi ng probinsya. Pero madaling araw pa ng mga alas 4, alas 5 ng umaga, saka dumadami yung pasahero. Pero pag ganitong oras, matumal pa ang mga biyahe natin. Pero yung mga commuters natin, pakita natin, sana may mabuti tayo. Yung mga bus dito, tapos mga mini jeep natin, yung mga papasok na kanina ng trabaho, yun, mga nagtsaga-tsaga sila dahil standing room na, tayuan na po sila, kanya-kanya ng kapit sa mga habulan na po ng sakayan kasi nga madalang po at lagi na puno, lalo na pagdating dito sa may Hilpuyat. At ito, speaking of traffic natin, Mami Chiki, ito makita po natin may mga traffic enforcers tayo nag-a-assist. Ito sa bahagi na maraming bus, ito yung papuntang Ross Boulevard, Macapagal Avenue at Pamuwa. Pag gantong oras, medyo malaki na yung volume ng mga sasakyan natin. Kaya naman, hindi na sapat yung mga traffic lights, kundi may mga traffic enforcers na nag-a-assist. At kadalasan na pagkwentuhan natin kanina, merong mga kapatid talaga nabibid kasi 1 minute lang na naka-green yung go light natin. Luwalag pa sila sa yellow box, sinayaan na lang nila, pinagbibigyan. Lalo yung mga TNBS riders natin na nagmamadali nga kasi biglang nabibitin. Tapos pagdating dito naman, Mami Chiki, itong side natin, ito yung papuntang Makati, Quezon City. Dito sa area natin, light pa yung traffic natin. Pero pagdating doon sa may DN Street, Bautista Street, medyo nagbibuild up ng traffic kasi palusot na yun ng Riles. Tapos ang biyahe naman nila dito, medyo mabilis lang. Pero pagdating dito sa kinakatuyan natin, Mami Chiki,
ito yung pa-left turn, medyo naiipon yung mga sasakyan. Kasi pakita natin, dahil challenging dun sa mga mga kapatid natin pedestrian, makita nyo may tricycle motor, medyo, ayan, yung pedestrian natin, tawiran dyan, doon mas nagkukos ng traffic. Kaya pag nakita nila marami ng mga pedestrian na tumatawid, saka lang pupunta yung mga traffic enforcer natin. Tapos, eto na, kaya po paalala sa mga motorista natin, kapag nakita nyo po yung pedestrian lane doon sa may Luna, pumeso na po kayo agad, lalo na yung mga, ito, yung may nakahazard, tama siya, dahil ito yung papuntang monumento, ito yung pamonumento, ito yung innermost lane na nasa left lane natin. Very good si Kuya dyan, dahil nakapwesto na siya. Tapos yung mga papunta naman doon sa may pa-EDSA, dapat doon na po kayo sa may outermost lane, doon sa may right side, para po dumiretso pa kanan, pa-EDSA. So para iwas aberya po. At ito, live natin makausap din ang isa sa mga area team leader, sir. Sumama pa ako, sir. Sir, good morning sa'yo, sir. Good morning, sir. Ito si Sir Arnold, isa sa mga team leader ng Pasay Traffic Management. Sir, kumusta po ang natin, sir? Sir, ano bang violation madalas ang nararanasan nyo po dito sa may Hilpuyat Avenue, sir? Kadalasan po natin, good morning po again. Kadalasan po natin na giging rito ay pag-change lane ng area at yung iba nagbababa nang wala sa po sa tama. Kaya yung mga passenger po natin, bigla-bigla na lang po tumatawid kung saan-saan po. Tapos yung mga hindi dapat tawiran, tinatawiran pa rin natin. Medyo doon tayo nagkakaroon ng congested kasi kailangan dito yung mga motorista para makadaan din sila. Kaya medyo doon po tayo nagkakaroon ng congested sa Papa Ross Boulevard at saka papunta Makati. Tapos Sir Arnold, kami nung team ko, nung patawid kami, galing kami doon sa may isang bus terminal, tumawid kami dito. Medyo nag-alangan pa kami kasi may nakita kami no jaywalking. Yes, sir, po. tama ba sir? May mga ilan rin kami pedestrian tumatawid, sir. Nakwento niyo po kanina, di ba, parang mag-ingat dahil baka magkaroon na po ng strict implementation po. Yes po, paparating na po yun at i-implement na ng aming bagong hepe na si Chief Ferdinand Lee ng Pasay Traffic upang matupad yung maayos natin yung tawiran po natin na maagaan sa motorista. At gamitin na lang po yung mga footprints dahil nandun po sa likod natin. Hanggat maaari po para maiwasan po yung disgrasya para sa sarili rin. Maraming salamat Sir Arnold. Yan mo natin live update mula dito sa Hilpuyat Avenue Intersection. Sir, kaway po tayo. Balik sa inyo, Mami Chiki. Kaway po. Hello, sir. Naku, hanapan kita mo hindi ng jacket na fuchsia pink, katulad ng mga traffic enforcers natin dyan sa Pasay, para kitang-kita, hindi mabubundol, di ba? Maraming salamat. Happy Wednesday sa inyo. Mga kapatid, August 26, Wednesday, narito po ang mga dapat nating abangan ngayon. Cross-examination kay OVP Assistant Secretary Lemuel Ortonio magpapatuloy. Presiding Officer Cheese Escudero inaasahan maglalabas ng desisyon sa umunoy paglaban sa sub judice rule. Senator Jinggoy Estrada may X-ray appointment po para sa kanyang tuhod mamaya. At SSS magsasagawa ng caravan para ilapit ang kanilang mga programa at serbisyo sa mga nasa sektor ng transportasyon. At yan po ang mga dapat nating abangan ngayon. Para hindi mahuli sa mga balita, manatiling nakatutok sa News 5, True FM, One News at 1PH, maging online sa account ng News 5 everywhere. At sa aming pagbabalik, mabuti siya, maasahan at mahal mo, pero pwede bang hindi pa rin siya ang tamang partner para sa'yo? Pag-usapan natin yan sa Maritres. Huwag kayong alis, tuloy-tuloy ang siksik at ganadong umaga sa pagbabalik ng Frontline sa Umaga. Nagbabalik po ang Frontline sa Umaga.
Music natin. Para bala ka dito sa ganyang Sa soundtrack. ganito, na para bang meron kang ano... Matatapakan. Oo, parang meron kang... O kaya meron kang pinagtataguan. Oo. Teka, eto. Uy, parang ang sarap pagluto dito. Ang dami Ilan namang- ba silang Ang Ano ba to? Hoy, hindi ka naman baka kusina ng karinderya to. Pwede. Tama ka doon. Pwede, oo. Medyo nalito lang ako ha. Ang daming rice. Grabe ha. Gusto mong kanin, ha? Anli! Ano ba yan? At saka hindi, yung Pero LPG mali. dyan, mali. Hindi dapat yan Dapat ang LPG blue. dyan. Blue. Dapat. Para safe, ha? Okay. Dito na po tayo sa kwentuhang hindi tsikahang pang Marites, pero kwentuhan ng Marites! Ako ha, parang inspired. Nakakain Wala ko gusto nakita sa ang amin. anghel sa harap kanina eh. Diba? Okay, eto na po. Carry naman siya, pero parang cannot be. 3 buwan pa lang ako or 3 buwan pa lang kaming kasal ng husband ko. Pero pakiramdam ko, hindi kami compatible pagdating sa intimacy. Nag-date kami ng mahigit 1 taon at nagdesisyong maghintay hanggang kasal bago maging intimate dahil sa religious beliefs namin. Excited po ako nung ikinasal kami dahil akala ko mas magiging close kami. Pero hindi naging ganon ang nangyari. Parang walang romance or connection at pakiramdam ko, hindi rin siya interesado sa akin. Yung facial expression ko parang ayaw tumigil. Bye. Mamaya tayo mag-uusap. Tapusin ko lang tong ano. Sinubukan kong ayusin at maging understanding pero habang tumatagal, bumababa ang self-confidence ko at pakiramdam ko, rejected ako. Mabuti naman siyang tao at maaasahan. Pero paano kung mabuti siyang asawa sa maraming bagay pero hindi kami compatible pagdating sa intimacy? Dapat ko ba siyang kausapin ng diretsahan kahit baka masaktan siya o matututunan ko na lang tanggapin dahil mabuti naman siyang tao? Anonymous 78. Ang hirap naman itong kwento. Ang hirap naman ng kwento natin today. Hirap. Hindi, pero buti nga sumulat siya kasi I'm sure hindi siya nag-iisa dyan sa mga ganyang, mga ganyang problema. Pero, alam mo, grounds for annulment kasi Yun yan ang tatanungin ko, Mama. Pero yun na yung ending. Pero malayo pa yun. Marami ka pa pwede gawin bago 3 buwan pa lang kayo. Wag muna. 3 buwan pa lang kayo mag-asawa. Pero dapat talaga pag-usapan yan. Ang hirap lang paano mo i-bring up no? Kasi kasal na sila, Ma. Oo. At saka naintindihan ko si Anonymous na baka iniisip mo baka ako yun, di ba? Yung parang bumababa tuloy yung self-esteem mo. Bakit ayaw sa akin? Parang ganon. Ay, walang gana. Oo, siguro yun yung sinasabi niya. Yun na nga, kailangan nating malaman. Kasi sa totoo lang talaga yan ay parte ng isang relasyon. Mag-asawa. Pagsasama, yan. Na talagang meron kang na i-demand. Meron talaga. Kumbaga parang karapatan mo. Karapatan mo. Oo, pero hindi mo rin pwedeng ipilit kasi, Mama. Bawal din yun di ba? Na Oo. parang, kailangan rin Kailangan may kusa. May Tsaka yung kusa. gusto niya, mama, Totoo. pinipilit mo. Hindi, ibang usapan yun. Oo. Pero, yun na, kumbaga, pwede mong makitang obligasyon yun. I think sa batas yun din. Kasi ngayon yung parang tatanungin ko na, di ba, grounds for annulment yun, Mama, kapag kayo. Pero okay, so obligation daw yun. Pero ako naman, siguro, parang siguro kung kaibigan mo, kung Anonymous 78, kahit pa sabihin mo na you guys waited because of religious beliefs bago kayo na wanted to be that intimate to one another, there are other ways to know if you are compatible in that sense. Hindi naman kailangan yun kagad yung endgame, Mama. So, ito ay naiwasan sana para sa mga hindi pa kinakasala kung ito ay napag-usapan nyo na. Hindi nyo naman kailangan gawin, pero at least mapag-usapan. And Hindi good kailangan to note, i-try. hindi kailangan i-try kung hindi pa naman sila ready, lalo na kung hindi yun yung paniniwala nila. May respect ka doon. Pero ako, baka gusto nyo ring i-check good to note na anong edad ba ninyo? Kasi meron mamang nagbabago sa hormone ng tao at baka Pwede. nasaktuhan na. That's a good diba? angle. Oo, bumababa Pwede, yung pwede. need mo or want mo for that. Pwedeng either psychological siya, meron siyang trauma pagdating doon. So, tanungin mo muna yung asawa mo, bakit?
Hindi kagad isabihin na ikaw kaagad. It's not about you all the time. Oo. Pero yun nga, ako naman ganun din. So wala naman kasing kumbaga parang mapag-uusapan naman lahat. So pag-usapan niyo muna. Parang don't treat intimacy issue a problem that you need to fix right away. So 'di ba kasi tulad ng sabi, marami naman pwede. Siguro baka pwede kayong mag-build ng relationship muna talaga. Build non-intimacy activities, 'di ba? Mag-date kayo, mag-usap kayo, talk about things, your wants and your, 'di ba? Yung parang Malay mo, kung saan magkaroon muna mapunta kayo yun. ng connection. Kalma muna. Oo. Kalma muna. Tsaka alam mo maganda, gusto kong malaman kung anong take ni Bok Ediso eh. Oo, Yan na nga Bok, sa lalaki manggaling to. Bok, Alika dito. Ma-refor na tayo. Actually, yun ang idadagdag ko. Diba? Kasi baka feeling mo ikaw, pero baka kasi ang insecure doon, yung asawa mo, kasi baka hindi rin niya alam Oo, kung ba paano, nagkakailangan baka hindi pa siya- sila. Kailangan pa niya ng konting tutorial o konting... Halika dito. Kaya mga tao, minsan kailangan, di ba, ma-discover pa niya, Bok? Oo, Paano Bok, ba? ikaw. Teka, usad ako ng Halika konti. dito. Bok, anong paano son mo pag kasi lalaki? kinasal na eh. Oh. O tas feeling niya parang rejected siya kasi never pa nilang na-try dahil nga they wanted to wait until kinasal sila. Ikaw ang nung son mo as a guy. Parang paano ba siya? But early on kasi, they should have figured out that whether or not there was fire. Actually, yun nga yung sinasabi. Passion. Well, I would usually say libog, but it has a different connotation eh. When I say libog kasi it's passion eh. It's not necessarily sexual. You just have to have some sort of tension. Dapat Kaya na-figure out sabihin na bago lang muna kinasal. nating chemistry. Kaya There you go. As basic as chemistry. Chemistry muna. Hindi, itong tanong ko, kung lalaki ka at alam mong may problema ka pala, kasi kung minsan yung physical na problema, Yes, pwedeng hindi ka may maka-perform. problema. Oo. Mahirap ba sa lalaki yung humingi ng Aminin. tulong or aminin sa babae? Well, there are chemical solutions to everything. Oo, Yes. meron na. Talk to your Pero kailangan doctor. kang humingi ng tulong at magpatingin. You have to Mahirap be ba? able to acknowledge that Yun. and move forward and ask for Kung help. yun ang problema. Kung yun ang problema. Kasi dito parang bagong kasal lang naman sila. Oo nga naman. Feeling ko wala pa silang yun nga, feeling ko kulang sila sa connection. Kaya ako, ganun muna ako, build muna ng mga non-intimate activities. Mag-date muna Mag-date kayo. mag-usap kayo. Tsaka alam mo, kumain kayo maraming seafood. Oo, spice up Seafood. your Seafood. life. Oo, Dahil- kasi ano Oysters. yun, kasama oysters. Iba iniisip nyo eh. Stay away from papaya. Iba iniisip nyo eh. Alam mo, Ang papaya, bago ano yun? bago pa mapunta sa Stay kung saan away. to, ha? Pero ako I love papaya. Alam mo kung napasok dito. Alam mo, Bok, salamat, Bok. Thank you, Bok. At hindi, totoo yun. Marami tayong napag-usapan na good to note, Mama. Hormones, pag-iisip, performance, pwedeng na-insecure din. Pero at the end of the day, tandaan mo ha, asawa mo na ito. Hindi lang ito basta jowa. Okay, sa mga Work it gustong, out. sa mga gustong dumulog at humingi ng payo kay Angela sa kanya-kanya mga issue at problema sa relasyon o sa buhay, i-share niyo po ang kwento ninyo at baka ma-share niya rin sa iba. Lalo na po sa aming Facebook group, nakapin po yan sa aming official FB page. Make sure anonymous para hindi natin papangalanan. Abangan po sa susunod ng isa na namang istorya na ating pag-uusapan, hihimayin at bibigyan ng opinyon dito lang sa Marites! Sa galing mo kapatid, magkakaalaman na sino kaya ang may pinaka-astig na galawan sa pag-aarnis. Abangan! Huwag po kayong aalis, tuloy-tuloy lamang ating siksik at ganadong umaga sa pagbabalik ng Frontline sa Umaga. Pangmalakasang Pinoy Martial Arts ang ipapamala sa atin this morning. Sino ang may pinaka-astig na moves? Alamin natin yan kasama ating bunsong si Maui Mau. You know, wow! Pag nahampas mo pa sila dyan, ha? Good morning, mga kapatid! Oh, ha? Ingat talaga sila sa akin. Ayan, live na lang tayo dito ngayon sa Maximus Dance Fitness Center dito po sa Cubao, Quezon City! At today, ang gagawin natin ay ang tinatawag na arnis, di ba?
ang arnis sa mga hindi nakakaalam. This is now a form of Filipino martial arts. O, di ba? Sobrang panalo. At syempre, kasama natin ngayong umaga ang ating Arnisador number 1. Please welcome Sir Ronnie Base. Hi, Sir Ronnie. Good morning. At ang ating Arnisador number 2, we have Sir Ronel Alcaraz. Ayan, Sir. Sir, good morning. Okay, ready na kami. Mag-showdown na tayo. Ready na kayo, mga sir? Okay tayo magpapakita na galing sa pag-aarnis. Kaya eto na. Take it away, Sir Ronnie. Let's go! Si Sir Ronel, let's go! Alright, Sir Ronel! Wow naman, pwede naman pala ang 2 sticks. Mga kapatid, pwede palakpakan naman para kay Sir Ronel! Nakakahusay. Pwede pala yung 2 sticks, no? Nakakatuwa. Itong pag-arnis, pwede rin form of self-defense. Tama po, mga sir. Okay, at syempre, kailangan ko ng self-defense, lalo na bilang babae. Pwede yung ba akong turuan ng mabilisan bago tayo mag-announce ng ating winner for this morning? Ano po yung basic sa pag-arnis? Siyempre, yung basic stance po natin, Okay. basic fighting stance natin. Okay, So, ganyan. laging nakahanda lagi. Opo. Tapos, kung yung paraan ng pagpalo natin, meron tayong may mga 12 basic strikes tayo, pero hindi na natin tatapusin. Yes. Siguro 4 na lang po. Okay. So, una, yung tigpas na tinatawag, pababa. Pababa. Tapos yung kabila naman, sa serada. Okay. Tapos yung pataas. Pataas. Yan. Tapos yung dito rin. Pabak So, meron din naman. tayong tarak. Tawag dito? Tarak po, tarak. Oo, Parang sada. ganon. Oo. Parang gusto mong diretsuhin. Ganon. Okay. So yun yung mga basic, mga kapatid. Ano? Sobrang interesting ito pag-arnis. Pero syempre, kanina nga dahil nag-showdown sila, ibig sabihin kailangan merong manalo. Pero para sa akin po, ako na magdidesisyon ngayong umaga. Parehas po silang nagpakita ng galing sa pag-arnis. Kaya we have 2 winners for this morning. Congratulations, Sir Ron! Yes, sir! Ito po para sa inyo. Meron kayong trophy, syempre, mula sa galing mo, kapatid. Ayan, para po sa inyo. Sir, hawak na lang kayo dyan. At syempre, meron kayong pag-groceries mula sa Protect sa umaga. At syempre, meron po kayong Lowe's from Smart. Ayan, I'm so happy. Congratulations po sa inyong dalawa. Sa mga gusto pong matutong mag-arnis, pwede niyo po bang ibitahan ating mga kapatid? Kung saan kayo mahanap? Opo, kung sino po yung gustong mag-join ng arnis o matuto ng arnis, punta lamang po kayo dito sa Cubao, Quezon City, sa Maximus Den Fitness Center na may cellphone number na 0906-447-7443. Ayan, thank you so much,
Sir Ronnie, ayan, open to for everybody, tama? Opo. Open po para sa lahat. Naku, magandang form to ng self-defense, disiplina, at marami pang iba. Sir, maraming salamat, Sir Ronnie, Sir Ronald, thank you so much. Ayan, balik sa studio. Dito muna kami nagtitingin. Maraming salamat daw. Live mula sa Cubao, Quezon City. Thanks, Mau. Tulog ka na. At yan ang ating kulang ng Miyerkules. Sige. Sabi ko, yung hawak ni Maui. Ano naman, Ernest yun? Ano? Arnie. Kasi isa lang. Arnie. Basa na daw, basa na. Oo, mga artista talaga ito mga tao. Kaya pala, gusto niya. Isa, kabuluhang umagang hinatid namin sa Sana'y nag-enjoy po kayo sa aming pakulo this morning at sa aming joke. At kita-kits pa rin tayo bukas. Gawing habit ang pagtutok sa amin every morning para puno ang araw ninyo sa saya at informasyon. Kapatid, sabay po sa pagbati namin ng Good Morning Kapatid. Kasama ang inyong mas pinalakas, mas pinasayang kasal sa almusal. Ito po ang Spotlight sa Umaga!